Lumapag ang sapatos sa ibabaw ng hapagkainan ko sa kusina na may mahinang tunog ng goma sa loob ng kalahating segundo. Ayaw itong tanggapin ng isip ko. Kulay rosas na tela, puti sa unahan, at may pilak na bituin na iginuhit ni Tala malapit sa sakong dahil sabi niya ay mukhang malungkot ang mga simpleng sapatos. Nakatayo si Kiko sa kabilang dako, ang isang kamay ay nakapatong sa silya. Pumunta siya para pag-usapan ang custody hearing namin sa Huwebes. O kahit papaano, iyon ang sinabi niya. Sa loob ng kahon, sa ilalim ng sapatos, may nakatuping piraso ng papel. Buhay siya. Tumawag ka ng pulis at hindi mo na siya makikita kailanman. Nanghina ang mga tuhod ko. Inangat ni Bantay ang kanyang abong nguso mula sa tabi ng predider at tinitigan si Kiko. Hindi sa kahon. Kay Kiko. Huwag, sabi ni Kiko nang gumalaw ang kamay ko papunta sa aking telepono. Mababa at kontrolado ang boses niya. Ang parehong boses na ginagamit niya sa korte kapag gusto niyang palabasin na ang ibang tao ay wala sa katuwiran. Mag-isip ka muna bago mo palalain ito. Nawawala ang anak natin. At hindi mo man lang alam na umalis siya ng eskwelahan. Sumulyap ang mga mata niya sa kahon, tapos pabalik sa akin. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat ibigay sa iyo ng judge ang custody. May kung anong gumuho sa loob ko, ngunit hindi ito nasira sa paraang inaasahan niya. Tumawag ako sa pulisya. Nagmura si Kiko, kinuha ang kanyang kapote, at naglakad palabas. Hahanapin ko siya bago siya mapatay ng pagpapanik mo. Tumayo ng matigas si Bantay, minsan nanginig ang mga binti niya sa likod. Binuksan ni Kiko ang likuran ng kanyang malaking sasakyan para maghagis ng flashlight at isang rolyo ng tali habang pumapatak ang ulan sa garahe. Tumawid si Bantay sa balkonahe. Idinikit ang ilong niya sa manggas ni Kiko. Tapos sa bukas na likuran ng sasakyan. Itinulak siya ni Kiko. Doon ka humiga, matandang aso. Hinihiling ng desk officer sa presinto na ulitin ko ang detalye habang umaalis si Kiko. Lumingon ako sa higaan ni Bantay. Walang laman. Bago ko sabihin sa inyo kung saan nagpunta ang matandang asong iyon, sabihin niyo muna kung saan kayo nakikinig. Samahan niyo ako sa kung ano ang susunod na nangyari at suportahan ang aking programa kung naniniwala kayong hindi kailanman dapat gamiting sandata ang isang bata sa pagitan ng dalawang magulang. 25 minuto ang nakalipas. Naniniwala pa rin ako na ang pinakamasamang naghihintay sa akin ng linggong iyon ay isang korte. Lunes noon, Ika, 14 ng Setyembre, 2026, 4 na araw bago dinggin ang kahilingan ni Kiko para sa pangunahing pangangalaga. Ginugol ko ang hapon sa pag-aayos ng mga bagay na maayos na at pagtingin sa orasan tuwing ilang minuto. Ang sasakyang sundo ni Tala ay karaniwang lumiliko sa aming kalye bago mag-alas 3. Mas kabisado ni Bantay ang schedule kaysa sa akin. Kahit sa edad na 10 taon, na may lumang pinsala sa balikat at rayuma sa mga hita, pinipilit niyang tumayo bago ko pa marinig ang makina. Nang hapong iyon, nakahiga siya sa ilalim ng bintana sa harap kasama ang kanyang baba na katabi ng aklat na binabasa ni Tala para sa kanya. Ang mangkok malapit sa paminggalan ay naglalaman na ng gamot niya sa kasukasuan sa loob ng isang kutsarang basang pagkain. Inihanda ito ni Tala bago pumasok sa eskwela at nag-iwan sa akin ng paalala na huwag kalimutan. Gumugol si Bantay ng mga taon sa pagtunton ng amoy ng tao para sa pangkat ng mga asong tagahanap at tagapagligtas ng probinsya bago siya nagretiro. Matapos siyang tumira sa amin, tumigil si Tala sa pagtrato sa kanya bilang isang asong nagtatrabaho sa loob lamang ng isang linggo. Para sa kanya, siya ang tanging nilalang na hindi nagtatanong kung sinong magulang ang mas gusto niya o umaasang sasabihin niyang ayos lang siya. Dumating si Kiko ng 2:50, 10 minuto bago ang sundo. May bitbit na lalagyan ng papel na hindi niya binuksan. Sabi niya kailangan naming magkasundo kung ano ang sasabihin namin sa huwes. Ang ibig niyang sabihin ay kailangan kong sumang-ayon sa kanya. Nababahala si Tala dahil panay ang paramdam mo na nakakatakot ang pagdinig, sabi niya, habang inuupo ang sarili sa silyang nasa tapat ko na parang sa kanya pa rin ang kusina. Kailangan niya ng stable na environment, Nena. Hindi yung palipat-lipat at isang ina na paranoid bawat oras. Nagtatanong ako dahil nagsimula siyang magising sa gabi. At tapos sasabihin mo sa lahat na ang hiling ko sa pangangalaga ang dahilan nito. Tumiim ang kanyang bibig sa pasensyosong ekspresyon na pinaka-perpekto niya noong hiniwalayan ko siya. Ginagawa mong ebidensya laban sa akin ang normal na pag-aalala ng bata. Hinawakan ko ng 2 kamay ang aking tasa ng kape. Noong kasal pa kami, natutunan ni Kiko na kung tatahimik lang siya,
Magpapaliwanag ako ng magpapaliwanag hanggang sa magtunog depensiba ako. Tapos ay uulitin niya ang pinaka-emosyonal kong pangungusap mamaya bilang patunay na hindi ko makontrol ang sarili ko. Ipinangako ko sa abogado ko na hindi ko na siya bibigyan ng panibago. Lumagpas ang sasakyang sundo sa aming daanan nang hindi bumabagal. Inangat ni Bantay ang kanyang ulo ngunit hindi tumayo. Pinanood ko ang sasakyan na magpatuloy sa kalsada. Naghihintay ng mga ilaw ng preno na hindi kailanman lumitaw. Bago ko pa maabot ang aking telepono, pinapanood na ni Kiko ang aking mukha. Tiningnan ng kalihim ng paaralan ang listahan ng sasakyan, tapos ay tumahimik. Nilabas si Tala ng 1:45. Nino, ni Aling Rosa. Nakalista pa rin siya bilang autorisadong sumundo. Sabi niya pumayag daw kayo sa isang nakatakdang pag-uusap. Si Aling Rosa ay ina ni Kiko. Nanatili ang pangalan niya sa listahan dahil walang utos na nagbabawal sa kanya na sunduin si Tala. At hanggang sa sandaling iyon, hindi ko inakalang kailangan ko ng ganoong utos. Wala akong sinang-ayunan, sabi ko. Umusad paharap si Kiko. Ang kanyang pagkagulat ay dumating ng bahagyang huli, tapos ay pumirmi. Sinundo siya ng nanay ko. Sabi ng kalihim ay itatago ng paaralan ang talaan ng mga umalis. Tinawagan ko si Rosa, ngunit dumiretso ang tawag sa sagot ng makina. Baka may hindi siya naintindihan, sabi ni Kiko. Pag-uusap kanino? Hindi ko alam. Hayaan mong tawagan ko siya. Tumalikod siya bago tumawag. Tinatakpan ang screen ng telepono ng kanyang katawan. Ang paggalaw na iyon ay nakakaabala sa akin, ngunit ang takot ay sinasakop na ang bawat mas tahimik na kutob. Tinawagan ko ang telepono ni Tala at narinig ang masaya niyang boses sa voicemail. 2 beses tumawag si Kiko, tapos ay inihayag na hindi rin sumasagot si Rosa sa kanya. Tumunog ang kampanilya sa pinto. Isang lokal na tagapaghatid ng padala ang nakatayo sa ilalim ng palupo ng balkonahe habang pinapaitim ng ulan ang kanyang mga balikat. Iniabot niya sa akin ang isang simpleng karton na kahon at hiniling na kumpirmahin ko ang pangalan ko. Walang nakasulat kung saan galing. Nagtanong si Kiko kung may inaasahan ba akong padala. Umiling ako at dinala ang kahon sa kusina. Tumayo si Bantay sa pagkakataong ito. Hindi siya lumapit sa pakete. Sa halip, lumapit siya kay Kiko at humugot ng isang mahabang hininga sa laylayan ng kanyang kapote. Kontrolin mo ang aso mo, sabi ni Kiko. Ang pandikit ay minsan nang nahiwa at idinikit muli. Inangat ko ang takip. Ang kulay rosas na sapatos ay nasa loob. Ang pilak nitong bituin ay nakaharap sa itaas. Sa isang nakakikilabot na segundo, nakita ko si Tala sa almusal kaninang umaga, iwinawas-iwas ang parehong sapatos sa ilalim ng kanyang silya, habang itinatago niya ang gamot ni Bantay sa pagkain nito. Tapos ay binuklat ko ang papel at inabot ang sandaling kinwento ko sa inyo sa simula. Pinilit ako ni Kiko na maghintay ng 20 minuto. Sabi niya, baka pinapanood tayo ng nagpadala ng kahon at maaaring saktan si Tala sa sandaling dumating ang mga pulis. May bahagi sa akin na gustong sumunod dahil makikipagkasundo ang isang ina sa kahit ano kapag may nagsabing buhay ang kanyang anak. Tapos tiningnan ko ang sapatos. May nagtanggal nito sa anak ko. Alam kung saan ako nakatira. At nag-ayos ng pagpapadala sa mismong oras na nasa kusina ko si Kiko. Ang pananahimik ay hindi magpapaligtas kay Tala. Iiwan lang ako nitong mag-isa, kasama ang mga panuntunang isinulat ng kung sino mang kumuha sa kanya. Ibinalik ko ang papel nang hindi hinahawakan ng iba pang bagay at tumawag sa pulisya. Ginawa ni Kiko ang lagi niyang ginagawa kapag tinanggihan ko ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ginawa niyang tunog pag-aaligaga ang aking desisyon, tunog kawalan ng kakayahan ng aking takot, at tunog ebidensya ang aking nawawalang anak para sa kanyang kaso sa pangangalaga. Nang tumawid siya sa garahe, sumunod si Bantay. Idinikit ng matandang aso ang ilong niya sa manggas ni Kiko, tapos sa hita ng kanyang pantalon. Nang buksan ni Kiko ang likuran ng sasakyan, nakita ko ang gilid ng asul na jacket na may saklob ni Tala sa ilalim ng isang kumot. Bago ako makapagtanong kung bakit nandoon iyon, hiningi muli ng tagatanggap ng tawag ang aking direksyon. Naghagis si Kiko ng lente at tali. Itinulak palayo si Bantay at sumakay sa manibela. Tumulo ang ulan sa sasakyan habang nawawala ito papuntang kanluran. Doon ko lang napansin na hindi na bumalik si Bantay sa balkonahe. Binuksan ko ang map app sa telepono gamit ang nanginginig na mga daliri. Isang bagong lokasyon ang lumitaw sa malaking kalsada pakanluran. Gumagalaw ng masyadong mabilis para sa anumang asong naglalakad. Pinanood ko itong maglakbay ng ilang segundo bago tumigil ang signal
kung saan pumasok ang kalsada sa paanan ng bundok ng Sierra Madre. Hindi nagpagala-gala si Bantay. Nasa loob siya ng sasakyan ni Kiko at dinadala siya ni Kiko sa isang lugar na hindi na masusundan ng signal. Huminto sa paggalaw ang asul na tuldok kung saan kumipot ang malaking kalsada pakanluran sa pagitan ng mga bundok. 2 beses kong ni-refresh ang screen ng phone, tapos pangatlo, na tila baga mapipilit ng takot na bumalik ang signal. Ang kwelyo ni Bantay ay naglakbay ng halos 20 kilometro sa bilis ng isang kotse. Ngayon ay ipinapakita lamang ng mapa, ang huling lokasyon, at ang mga salitang walang koneksyon. Kumisap ang pula at asul na ilaw sa mga bintana ng aking kusina. Pumasok si Kapitan Delia Perez ng pulisya nang hindi nagsasayang ng oras sa mga pagpapakalmang hindi niya tapat na maibibigay. Siya ay nasa edad 50. Ang ulan ay nagpapakintab sa mga balikat ng kanyang itim na jacket at may boses na nananatiling matatag kahit ang akin ay hindi. Kinuhaan niya ng litrato ang kahon kung saan ito nakapatong, inilagay ang papel at sapatos ni Tala sa magkahiwalay na plastik ng ebidensya at inutusan ng isa pang pulis na kontakin ang paaralan. Sinabihan ang paaralan na itabi ang talaan ng mga umalis, bidyo sa pasilyo, at kuha ng kamera sa paradahan. Bawat tanong ay bumabalik sa iisang katotohanan. Inilabas ni Rosa ang anak ko at hindi siya matawagan ni Kiko o kahit ako. Ipinakita ko kay Kapitan Delia ang mapa sa telepono. Nasa malaking sasakyan ni Kiko si Bantay. Nakita ko siyang sumunod kay Kiko sa likod ng sasakyan. At ngayon ang kwelyo niya ay gumagalaw pakanluran. Maaari ba siyang tumalon palabas sa kung saan? Hindi sa ganyang bilis. Pinag-aralan niya ang ruta, tapos kumuha ng mga larawan mula sa telepono na nagpapakita ng oras at lokasyon. Nagtatapos ang signal kung saan nagiging hindi maaasahan ang sagap. Nagbibigay ito sa atin ng direksyon, hindi destinasyon. Tumunog ang telepono ko bago ako makasagot. Lumitaw ang pangalan ni Kiko sa screen ng phone. Tumango si Delia para ilagay ko siya sa loudspeaker. Tiningnan ko ang mga kalsada sa paligid ng eskwelahan. Sabi ni Kiko sa ibabaw ng ingay ng kanyang makina. Walang nakakita sa kanya. Nasa sasakyan mo si Bantay. Nagkaroon ng maikling pagtigil na sapat para hindi mapansin ng iba. Anong sinasabi mo? Ang kwelyo niya ay naglakbay pakanluran kasama mo. Ang asong iyon ay tumalon sa likod habang nagkakarga ako ng mga gamit. Baka nakalabas siya noong huminto ako. Saan ka huminto? Sinusubukan kong hanapin ang anak natin, Nena. Wala akong listahan ng pinuntahan para sa iyo. Lumapit si Delia. Kiko, ako si Kapitan Perez. Kailangan mong itabi ang sasakyan at ibigay sa amin ang kasalukuyan mong lokasyon. Tinitingnan ko ang mga lugar na maaaring alam ni Tala. Kung babalik ako tuwing magpapasya si Nena na may kahina-hinala, magsasayang tayo ng oras. Natapos ang tawag bago makasagot si Delia. Hindi siya nagmura o gumawa ng madramang pahayag. Isinulat niya lang ang mga salita niya at ipinadala ang numero nito at deskripsyon ng sasakyan sa mga pulis na nangangasiwa ng paghahanap. Sa sandaling iyon, naniniwala pa rin akong maaaring may itinatago si Kiko na konektado kay Rosa. Hindi ko pa nauunawaan na pinlano niya ang pagkawala ng bata, ang sapatos sa hapag ko, at maging ang bersyon ng anak ko na gusto niyang mahanap ng mga pulis. Ang hindi ko alam noon, at ang sinabi lang sa akin ni Tala pagkatapos namin siyang maiuwi, ay sinundo siya ni Rosa mula sa paaralan nang may ngiti at kasinungalingan. Sinabi ni Rosa, napupunta sila sa isang pribadong pag-uusap na konektado sa pagdinig sa pangangalaga. Sinabi niya kay Tala na minsan kailangang kausapin ng mga matatanda ang mga bata nang malayo sa parehong magulang para walang makaimpluwensya sa kanilang mga sagot. Dahil sinundo na siya noon ni Rosa para sa pagbisita sa dentista at mga hapunan ng pamilya, sumunod si Tala nang hindi gumagawa ng eksena. Ang biyahe ay nagdala sa kanila pakanluran. Nagbilang ng liko si Tala dahil ginagawa na niya ito mula pa noong unang baitang sa eskwela tuwing gusto niyang patunayan na alam niya ang daan pa uwi. Naalala niya ang 6 na liko pa kanan, 4 na kaliwa, at ang tunog ng kampana sa riles ng tren bago sila pumasok sa kabundukan. Hindi pa nagsisimula ang ulan, ngunit ang langit ay naging kasing kulay na ng basang semento. Malapit sa dulo ng isang makipot na kalsada, nilagpasan nila ang isang nakatagilid na kahoy na karatula na nakasulat ay Kampuhan ng Sierra Madre. Nakita rin namin kalaunan ang parehong karatula sa mga litrato mula sa lumang kampuhan tuwing tag-araw kung saan dati nagpapatakbo ng mga programa para sa kabataan si Kiko. Nagmaneho si Rosa lampas sa mga walang laman na kubo at huminto sa tabi ng isang maliit na bahay-imbakan malapit sa sapa. Naroon na ang sasakyan ni Kiko. Sinabi sa akin ni Tala na iyon ang unang sandali
na naunawaan niyang ang pag-uusap ay hindi ang inilarawan ng kanyang lola. Lumabas si Kiko na may bitbit na supot ng pinamili at ang asul na jacket na may saklob ni Tala. Sinabi niya kay Rosa na ayaw ng social worker mula sa DSWD na may mga kamag-anak na nakikialam sa interview. Nag-atubili si Rosa, ngunit hinalikan ni Kiko ang kanyang pisngi at sinabing kontrolado niya ang lahat. Umalis siya nang hindi nagtatanong kung bakit walang dalubhasa na dumating o kung bakit sarado na ang kampo sa loob ng maraming taon. Dinala ni Kiko si Tala sa loob ng bahay-imbakan. Naglagay siya ng nakatuping kumot sa isang teheras, nakaboteng tubig sa estante, lente, biskwit, at isang mansanas sa loob ng supot na papel. Mahalaga sa kanya ang mga detalyeng iyon kalaunan. Itinuro niya ang bawat bagay bilang patunay na hindi niya kailanman ninais na saktan siya para kay Tala. Ginawa nitong mukhang handa ang kwarto. Sinabi ni Kiko sa kanya na tutulungan nila ang huwes na makita ang katotohanan. Anong katotohanan? Tanong niya. Na nag-aaligaga ang nanay mo? Na hindi siya nakikinig sa kailangan mo? Sinabi ni Tala na hindi niya sinabi iyon sa kanya. Hindi mo kailangang sabihin sa ganyang eksaktong paraan, sagot niya. Kailangan mo lang sabihin sa kanila na umalis ka sa eskwelahan dahil natakot kang magalit siya. Pero hindi ako umalis. Sinundo ako ni Lola. Yumuko si Kiko sa harap niya. Ginamit niya ang malambing na boses na inilaan niya para sa mga pangako at banta. Isa itong pagsubok, anak. Babalik ako, kasama ang mga taong naghahanap sa iyo. Pagbukas ko ng pinto, tumakbo ka sa akin. Sabihin mo sa kanila na nagpunta ka rito dahil natakot kang umuwi. Nagtanong si Tala kung alam ko ba ang tungkol sa pagsubok. Maiintindihan ng nanay mo pagkatapos. Paano kung mali ang masabi ko? Humigpit ang hawak niya sa balikat nito. Kung magkakamali ka, baka mag-decide ang judge na ilayo ka sa akin. Ganoon niya siya nakulong. Hindi niya siya binantaang sasaktan. Ginawa niyang maniwala ito na isang hindi perpektong pangungusap ang maaaring magbura sa kanyang ama mula sa buhay niya. Napansin ni Tala na nawawala ang kanyang kaliwang sapatos nang tumingin siya sa ibaba. Tinanggal ito ni Kiko sa kotse habang sinasabi sa kanyang may putik ang ilalim. Nang hingin niya itong pabalik, sinabi nito na kailangan niya ito para sa pagsubok. Kinuha niya ang telepono nito, sinasabing hindi pumapayag ang tagasuri ng mga sagabal. Tapos ay sinabihan niya itong manatili sa loob. Huwag tumingin sa bintana at huwag pagbuksan ng pinto ang sinuman maliban sa kanya. Isinara niya ang pangunahing trangka mula sa labas. Sa ilang sandali, umupo si Tala sa teheras at sinubukang praktisin ang pangungusap. Kaya niyang ulitin ang mga salita, pero hindi niya kayang gawin itong magmukhang totoo. Uminom siya ng kaunting tubig, nakinig sa sapa, at sinabi sa sarili na gumagawa ng kakaibang bagay ang mga responsableng matatanda para sa mga pagdinig sa korte. Tapos ay narinig niyang bumalik ang sasakyan ni Kiko. Bumukas ang likod. May mabigat na gumalaw sa loob, sinundan ng kaluskos ng mga kuko sa metal. Tumalon pababa si Bantay. Gumalaw siya ng matigas pagkatapos ng mahabang biyahe. Ngunit sa sandaling makita niya si Tala sa bukas na pinto. Nagbago ang buong katawan niya. Umangat ang kanyang mga tainga. Humila siya palagpas kay Kiko at dumiretso sa kanya. Napaluhod si Tala at niyakap ang leeg nito gamit ang dalawang braso. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa basang balahibo nito at nagsimulang umiyak. Hanggang sa oras na iyon, sinusubukan niyang patunayan na kaya niya ang pagsubok. Tinitigan ni Kiko si Bantay na parang personal siyang ininsulto ng matandang aso. Tapos ay napansin niya ang itim na kwelyong may tagatunton sa ilalim ng balahibo. Tiningnan niya ang kanyang telepono, tumingin sa paligid ng kabundukan at napanatag. Ang bahay-imbakan ay nasa isang libis kung saan paputol-putol ang signal. Naniwala siyang hindi makakapagpadala ng kapaki-pakinabang na lokasyon ang kwelyo mula roon. Hindi ka dapat kasali rito, bulong niya. Nagtanong si Tala kung pwedeng maiwan si Bantay. Tumingin si Kiko mula sa aso patungo sa walang lamang kalsada. Malalaman ko lang kung ano ang naging desisyon niya mula sa sinabi niya kay Tala, pagkatapos at kung paano nangyari ang kanyang plano kalaunan. Sa halip na ilayo si Bantay, nakita niya ang isa pang paraan para magmukha siyang bayani. Oo, sabi niya. Pwede siyang magpaiwan sa'yo, itinuro niya ang pinto, na para bang naiintindihan ni Bantay ang bawat bahagi ng palabas. Pagbalik ko kasama ang pangkat ng tagahanap, palalabasin niya na siya ang nagturo sa akin papunta rito. Nagtitiwala ang mga tao sa aso. Nagsimulang pumatak ang ulan sa bubong. Tiningnan ni Kiko ang kanyang telepono. Naglabas ng babala ng bagyo para sa mga bayan sa bundok
Ngunit babala pa lamang ito na maaaring lumala ang kondisyon. Plano niyang bumalik bago pa maging mapanganib ang sapa. Iniwan niya ang tubig, kumot, at si Bantay sa tabi ni Tala. Tapos inulit niya na hindi ito dapat magbukas ng pinto para sa sino man maliban sa kanya. Bago isara ito, tumingin si Kiko sa matandang aso at ngumiti. Pagbalik ko, idiretso mo sila sa akin. Ikinabit niya ang trangka at naglakad sa ulan. Habang tumatawid siya papunta sa sasakyan niya, naginig ang telepono niya para sa unang babala sa panahon. Ang unang kapakipakinabang na signal mula sa kwelyo ni Bantay ay lumitaw 7 minuto pagkatapos lumabas ang babala sa panahon ni Kiko sa kanyang talaan ng telepono. Nang panahong iyon, ang tanging nakita ko lang ay isang asul na tuldok na kumikislap sa kanlurang bahagi ng mapa. Lumitaw ito malapit sa lumang kalsada ng probinsya, na natili ng sapat para matanggap ng mapa ang lokasyon, tapos ay nawala muli. Kampuhan ng Sierra Madre, sabi ko. Yumuko si Kapitan Perez sa likod ko. Naisave ng mapa ang bahagi ng ruta ni Bantay bago mawalan ng signal. Ipinakita nito ang sasakyan ni Kiko na naglalakbay pa kanluran, hindi pa hilaga patungo sa paaralan, gaya ng sinabi niya. Pinalaki ni Delia ang mapa. Pamilyar ka ba sa lugar? Dati nagpapatakbo ng programa para sa kabataan si Kiko doon. Soccer camp, katapusan ng linggo sa pag-akyat ng bundok, mga ganoong bagay. Nagsara ang kampo ilang taon na ang nakalipas, nang hindi na palawigin ng munisipyo ang kontrata nito. Minsan na akong bumisita doon sa isang araw ng pamilya. Naalala ko ang mga kahoy na kubo, isang bulwagan ng kainan, at isang sapa na umaagos sa ibabang bukid. Hindi sapat ang natatandaan ko para matukoy kung nasaan si Bantay sa loob ng lupain. Tumawag si Delia ng unit ng patrolya para suriin ang kalsada sa pasukan. Wala pang 1 minuto ang kanyang mga utos. Madulas na ang kalsada, lumalabo ang paligid, at nagbabala ang pulis na papalapit mula sa pinakamalapit na bayan na naiipon na ang tubig sa mabababang lugar. Nagbibigay ito sa atin ng direksyon, sabi ni Delia. Hindi pa rin ito pinapatunayan na dinala ni Kiko si Tala doon. Nagsinungaling siya kung nasaan siya. Pinapatunayan nito na nagsinungaling siya sa ruta niya. Ang kaibhan ay nakakapabigo sa akin, ngunit naunawaan ko kung bakit niya iyon ginawa. Gumugol ako ng mga taon sa pagsasabi kay Kiko na may mali, para lamang hingan niya ng ebidensya na wala pa ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na balewalain ang lahat dahil naging mabilis ako sa tamang konklusyon. Isinulat ko ang oras ng bagong lokasyon mula sa mapa sa likod ng isang hindi pa nabubuksang sobre. Tapos isinulat ko ang eksaktong mga salita ni Kiko mula sa aming tawag, tinitingnan ang mga kalsada sa paligid ng eskwelahan. Walang nakakita sa kanya. Tumunog ulit ang telepono ko. Hindi naghintay si Kiko na magsalita ako. May nahanap na ba ang pulis? Sumenya si Delia na ipapinalakas na tunog ko. Nagpadala ng lokasyon ang kwelyo ni Bantay malapit sa kampuhan ng Sierra Madre, sabi ko. Sabi mo nasa hilaga ka ng eskwelahan. Dumaan ako sa kampo kasi doon nagtatago ang mga bata noong nagpapatakbo ako ng programa. Hindi mo sinabi iyon kanina. Hindi ko naisip na kailangan kong ilista ang bawat kalsadang pupuntahan ko. Nasaan si Bantay? Baka tumalon siya nung bumagal ako. Sabi ko sa'yo sumakay siya sa kotse nang hindi ko napapansin. Masyadong maayos ang paliwanag ni Kiko. Hindi niya tinanong kung gumagalaw ang signal ni Bantay o nakatayo lang. Hindi niya tinanong kung may nakakita kay Tala. Ang una niyang inalala ay ipaliwanag kung bakit kinukontra siya ng kwelyo ng aso. Nagsalita si Delia bago ako makasagot. Kiko, manatili ka kung nasaan ka at ipadala ang kasalukuyan mong lokasyon. Pabalik na ako sa eskwela. Ginagawa na naman itong investigasyon laban sa akin ni Nena. Nawawala ang anak natin habang ang nanay mo ang huling nakitang matanda na kasama niya, sabi ko. Nagpunta ang sasakyan mo sa lugar na alam mo at kasama mo si Bantay. Iyan na nga. Sagot ni Kiko. Mas gusto mo pa akong pagbintangan kaysa tumutok sa paghahanap kay Tala. Ang pagkahumaling na ito, ang mismong sinusubukan kong ipaliwanag sa huwes. Tumama ang mga salita sa lugar na gusto niya, ngunit hindi ko idinepensa ang sarili ko. Isinulat ko ang mga ito. Nahuhumaling ako sa paghahanap sa anak ko, sabi ko. Sabihin mo kay Kapitan Perez kung nasaan ka. Pinatay ni Kiko ang tawag. Tiningnan ni Delia ang isinulat ko. Mabuti. Ipagpatuloy mo iyan. Oras, salita at kilos, hindi mga hula. Tumango ako. Kahit na gusto ng buong pagkatao ko na tumakbo patungo sa kampuhan ng Sierra Madre. Ang pananatili sa kusinang iyon ay parang pag-abandona kay Tala. Ngunit ang pagmamadaling pumunta sa kabundukan
Nang hindi alam kung nasaan siya, ay gagawin lamang akong isa pang tao na kailangang iligtas. Inasahan ni Kiko ang takot ko. Itutulak ako sa pagkakamali. Tumanggi akong magpadikta sa kanya mula sa malayo. Tumingin ako sa walang laman na espasyo, sa tabi ng reprehadora, at naalala ko ang ikinilos ni Bantay bago ito sumakay sa sasakyan ni Kiko. Halos hindi niya inamoy ang pakete. Nanatili ang atensyon niya sa manggas ni Kiko, sa hita ng kanyang pantalon, at sa bukas na likuran ng sasakyan. Inamoy niya siya, sabi ko. Napatingin si Delia. Paliwanag mo. Hindi gumanti si Bantay sa sapatos. Gumanti siya kay Kiko. May asul na jacket na may saklob sa likod ng sasakyan. Mukhang kay Tala iyon. Maaari bang naiwan ang jacket na iyon doon sa panahon ng pagbisita? Umuwi si Tala mula sa bahay ni Kiko kahapon na suot iyon. Inilagay niya iyon sa ibabaw ng silya sa tabi ni Bantay bago matulog. Nasa bahay ito kaninang umaga. Nanikip ang sikmura ko sa alaalang iyon. Nakikita ko si Tala na hinihila ang mga manggas hanggang sa mga kamay niya habang nag-aalmusal. Pinanood ko siyang umalis papuntang eskwela habang nakatali ang jacket sa baywang niya. Maaari bang nakita ni Kiko si Tala ngayon sa anumang malinis na dahilan? Tanong ni Delia. Hindi. Pinilit kong sagutin nang hindi idinadagdag ang pinaghihinalaan ko. Hindi ko sinabing kinuha niya siya. Hindi ko sinabing pinapatunayan ng sapatos, jacket, at reaksyon ni Bantay ang lahat. Binigay ko kay Delia ang mga alam ko lang. Wala siyang schedule na makita siya. Hindi siya tinawagan ng eskwelahan. Hindi ko siya binigyan ng permiso na sunduin siya. Ipinasa ni Delia ang description ng jacket sa mga pulis. Tapos tinanong niya ang eskwelahan kung suot iyon ni Tala nang isulat sa talaan ni Rosa ang pag-alis niya. Ayon sa kinwento ni Tala sa akin kalaunan, humihingal pa rin ng malakas si Bantay sa loob ng bahay-imbakan habang nakaupo ako sa hapagkainan na sinusubukang gawing ebidensya ang kutob ko. Nagbuhos siya ng tubig sa takip ng isa sa mga bote at inilagay sa sahig. Uminom si Bantay, huminto para huminga, tapos uminom ulit. Nanigas ang kanyang balikat mula sa biyahe nang ibaba niya ang sarili sa tabi ng teheras. Mabagal na tumiklop ang mga binti niya sa likuran. Umupo si Tala sa sahig sa halip na sa kumot na inihanda ni Kiko. Pinanatili niya ang isang kamay sa leeg ni Bantay at nakinig sa paghampas ng ulan sa bubong. Sabi ni Tatay isa itong pagsubok, bulong niya. Pero ang mga pagsubok ay dapat may guro. Ipinatong ni Bantay ang ulo sa binti niya. Sinabi ni Tala kalaunan na sana kaya nitong sumagot. Hindi niya inaasahan na maiintindihan nito ang pagdinig sa pangangalaga o ipaliliwanag kung bakit kinuha ng ama niya ang sapatos niya. Gusto niya lang ng isang buhay na nilalang sa kwartong iyon, na umakto na parang may katuturan ang takot niya. Sinubukan niyang ulitin ang pangungusap na itinuro ni Kiko. Umalis ako ng eskwelahan kasi natakot ako na magalit si nanay. Tunog mali ang mga salita kahit walang ibang nakakarinig. Alam ni Tala na minsan lumalakas ang boses ko kapag natatakot ako. Alam niyang galit si Kiko kapag marami akong tanong. Pero alam din niya na hindi siya umalis sa eskwela. Nilabas siya ng lola niya at dinala siya ng tatay niya sa isang nakakandadong bahay-imbakan. Isang manipis na linya ng tubig ang lumitaw sa ilalim ng pinto. Pinanood ni Tala na gumapang iyon sa sahig na gawa sa kahoy at naalala niya ang itinuro ko sa kanya noong isang bagyo. Huwag na huwag kang tatapak sa umaagos na tubig kapag hindi mo nakikita ang lupa. Kahit ang mababaw na tubig ay kayang magpatumba ng tao, at ang kalsadang balot ng tubig ay baka wala ng kalsada sa ilalim nito. Naalala rin niya ang isang kwento ng kaligtasan na binasa niya kay Bantay. Iniwan ng bata sa libro ang bag sa eskwela nito dahil mas mahalaga ang makarating sa mas mataas na lugar kaysa magsalba ng mga gamit. Gayunpaman, nanatili siya kung nasaan siya. Sinabihan siya ni Kiko na maghintay. Sinabi nito na baka pigilan ng huwes na makita siya kung magkamali siya sa pagsubok. 10 taong gulang si Tala. Nakikilala niyang may mali ngunit naniniwala pa rin na responsibilidad niyang pigilan itong lumala. Kalaunan ay ipinakita sa talaan ng telepono ni Kiko na nakatanggap siya ng babala ng biglaang pagbaha habang nagmamaneho pabalik sa himpilan ng mga kusang loob na naghahanap malapit sa paaralan. Binanggit sa babala ang mabababang kalsada, maliliit na sapa, at ang mga bulubunduking komunidad malapit sa kampuhan ng Sierra Madre. Bumagal siya ng ilang segundo. Pwede siyang tumawag kay Delia. Pwede niyang sabihin na baka nasa kampo si Tala. Pwede siyang magpadala ng saklolo papunta sa bahay-imbakan bago tumaas ang tubig. Sa halip, tinawagan niya ako. May balita na? Tanong niya nang sumagot ako. Sa likuran,
Narinig ko ang pamunas ng salamin ng sasakyan na gumagalaw sa pinakamabilis nitong bilis. Wala, sabi ko. Pero alam mo na iyon. Sinabihan niya akong nag-aaksaya ako ng oras sa pagbibintang. Tapos sinabi niyang kakausapin niya ang mga pulis pagdating niya. Sa loob ng bahay-imbakan, lumawak ang linya ng tubig. Umabot ito sa natitirang sapatos ni Tala at dumampi sa puting goma sa unahan. Inangat ni Bantay ang ulo niya. Sa kabila ng sakit sa kanyang mga hita sa likod, pilit siyang tumayo at humarap sa mababang pintuan ng imbakan sa dulo ng kwarto. Pagdating ni Kiko sa paaralan, ang paradahan ay naging lugar ng paghahanda para sa paghahanap. Nakaparada ang mga sasakyan ng pulis sa gilid ng bangketa. Nakatayo ang mga guro sa ilalim ng payong habang nagtipon ang mga boluntaryo sa paligid ng mga tikluping mesa na puno ng mga mapa. Umaagos ang tubig ulan sa mga pinintahang linya at naiipon sa paligid ng kanilang mga sapatos. Ipinagmaneho ako ni Kapitan Perez papunta roon dahil ayaw niyang sundan ko ng mag-isa ang rutang ibinigay ng mapa. Dumating si Kiko na suot ang kapote na kinuha niya sa bahay ko. Gumalaw siya sa paligid na parang isang tao na nababagay sa gitna nito, nakikipagkamay, sumasagot sa mga tanong, at nagpapasalamat sa pagpunta ng mga tao. Sino mang manonood sa kanya ay makakakita ng isang takot na ama na pinipilit maging kapaki-pakinabang. Nakita ko ang isang lalaki na pumipili ng kanyang manonood. Alam ni Tala ang paligid ng eskwelahan, sabi niya sa isang pulis. Tingnan niyo ang daanan sa likod ng palaruan ng basketball at ang daanan ng tubig malapit sa aklatan. Nagturo siya ng mga ruta na sapat ang lapit para magkaroon ng lohika at sapat ang layo sa kampuhan ng Sierra Madre para mag-aksaya ng oras. Tapos hininaan niya ang boses niya, bagaman hindi sapat para hindi marinig ng mga voluntaryo sa paligid niya. Balisang-balisa siya kamakailan. May pagdinig kami ni Nena para sa pangangalaga ngayong linggo. Napatingin ang pulis sa akin. Nagpatuloy si Kiko bago pa may magtanong kung ano ang kinalaman niyon sa pagkawala ni Tala. Baka pakiramdam niya na ipit siya sa pagitan namin. Natatakot siyang biguin ang nanay niya. Gusto kong tumawid sa paradahan at sabihin sa lahat na nagsisinungaling siya. Gusto kong itanong kung bakit sumunod ang mapa ni Bantay sa sasakyan niya pakanluran at kung bakit nasa likod nito ang jacket ni Tala. Inaasahan ni Kiko ang ganoong reaksyon. Gusto niyang makita ng mga saksi na mahinahon siyang nagsasalita habang sumisigaw ako ng mga akusasyon. Sa halip, humarap ako kay Delia. Nasa paligid ng kampuhan ng Sierra Madre ang signal ng mapa, tahimik kong sabi. Nagtrabaho doon si Kiko. Pwede mo bang alamin kung may pahintulot pa siyang pumasok sa lugar na iyon? Hiningi ko na ang mga talaan ng pagmamayari at pagpasok. Baka may mga lumang papeles ng programa sa tanggapan ng palakasan. Tumango siya at idinagdag ang hiling sa mga paalala sa telepono niya. Ibinigay ko sa kanya ang mga larawan mula sa telepono, ang oras ng mga tawag ni Kiko, at ang deskripsyon ng jacket ni Tala. Tapos umurong ako. Mukhang nadismaya si Kiko nang hindi ko siya kumprontahin. Nang sandaling iyon, hindi ko alam kung gaano kabilis tumataas ang tubig sa paligid ni Tala. Ang alam ko lang tungkol sa bahay-imbakan ay nanggaling kalaunan sa kinwento niya sa ospital at sa mga markang nakita ng mga rescuer sa dingding at sahig. Kumalat ang manipis na agos sa ilalim ng pinto hanggang sa nawala ang mga kahoy sa paligid ng natitirang sapatos ni Tala sa ilalim ng maitim na tubig. Tumawid si Bantay sa silid at kinalmot ang mababang pintuan ng imbakan. Ang mga kuko niya ay kumaskas sa kahoy sa maikli at apurahang kumpas. Sumunod si Tala sa kanya ngunit huminto bago hawakan ang trangka. Sabi ng tatay ko maghintay, sabi niya dito. Kumalmot ulit si Bantay, tapos ay lumingon sa kanya. Ang ulan ay hindi natunog tulad ng mga patak na tumatama sa bubong. Naging tuloy-tuloy na ugong na ito. May mabigat na gumulong o dumulas sa labas at tumama sa pader ng bahay-imbakan nang sapat ang lakas para mahulog ang lente mula sa estante. Tumama ito sa sahig, kumurap, at bumalik na may mahinang dilaw na liwanag. Ang tubig ay amoy putik, basang dahon, at may pagkametalyang amoy. Umakyat ito sa puting goma ng sapatos ni Tala. Alam niyang nagiging mapanganib na ang kwarto. Naniwala rin siya na ang pag-alis ay maaaring makasira sa buhay ng ama niya. Sinabi ni Kiko na pwedeng pigilan ng huwes na makita siya kung bumagsak siya sa pagsubok. Ginawa niyang parang ang pagsunod ang tanging paraan para mapanatili ang parehong magulang. Ipinatong ni Tala ang isang kamay sa balikat ni Bantay. Sinabi niya, ganito ako nakatulong. Hindi naiintindihan ni Bantay ang plano ni Kiko. Alam niya lang na napupuno ng tubig ang silid. Bumalik siya sa pintuan ng imbakan
at idiniin ang ilong niya sa ibabang laylayan nito. Sa labas ng paaralan, nakapag-ipon na si Kiko ng maliit na bilog ng mga tao sa paligid niya. Inulit niya ang parehong bersyon ni Tala hanggang sa magsimula itong maging tunog totoo. Sensitibo siya, naiipit siya. Baka lumayas siya dahil natakot siya sa reaksyon ko. Sa tuwing may mag-aalok ng ibang teorya, ibinabalik ni Kiko ang usapan sa akin. Nag-aalala siyang mairita si Nena. Masyadong maraming tanong si Nena kapag kinakabahan si Tala. Nagbababala na ako sa mga tao na lumalala ang bigat sa bahay. Hindi niya hinahanap ang anak namin. Inihahanda niya ang mga saksi para sa kwentong inutos niya sa kanyang sabihin. Lumapit ang isang pulis na may tumutulong ulan mula sa dulo ng sombrero. Ang unit na papuntang kampuhan ng Sierra Madre ay nagsasabing bumabaha sa kalsada. Baka kailangan nilang maghintay ng mas mataas na sasakyan. Nagbago ang mukha ni Kiko sa wala pang isang segundo. Nakita rin iyon ni Delia. Nagtrabaho ka sa kampong iyon? Tanong ng pulis. Dati pa, sabi ni Kiko. Hindi na ako nakabalik, simula nang magsara ang mga programa. May alam ka bang mga istruktura kung saan pwedeng sumilong ang isang bata? Tumingin si Kiko sa kalsada kung saan papasok ang isa pang sasakyan ng pulis. Hawak niya pa rin ang telepono niya. Nakarating na dito ang babala tungkol sa biglaang pagbaha. Alam niyang umaagos ang sapa sa tabi ng bahay-imbakan. Alam niyang nakakulong doon si Tala na may isang sapatos, isang bote ng tubig, at isang matandang aso. Pwede sana niyang pangalanan ang lugar. Sabi niya, baka tumalon si Bantay, malapit sa lupain at hinabol ang isang usa. Baka walang kinalaman kay Tala ang signal na iyon. Kumunot ang noo ng pulis sa ulan. Sanay siyang sumunod sa amoy. Nalilito na siya ngayong matanda na siya. Gumugol ng mga taon si Kiko sa panunuya kay Bantay dahil mabagal na itong gumalaw at kailangan ng gamot. Ngayon ay ginagamit niya ang kahinaang iyon upang iwaksi ang tanging saksi na hindi niya nakontrol. Lumapit si Delia. Sabi mo ilang taon ka nang hindi pumupunta doon. Oo nga. Bakit nagmaneho ka sa lupaing iyon ngayon? Tiningnan ko lang yung kalsada. Iyon lang. At kung nakalabas doon si Bantay, bakit hindi mo sinumbong? Tumiim ang panga ni Kiko. Dahil nawawala ang anak ko. Hindi ako titigil sa paghahanap para pag-usapan ng isang aso. Umingay ang radyo sa tikluping mesa. Iniulat ng pulis malapit sa kampuhan ng Sierra Madre na umapaw na ang sapa sa bahagi ng ibabang kalsada. Tumingin si Kiko sa mapa at nagsalita bago siya matanong ulit. Kung nakarating si Tala sa bahay-imbakan, kailangang kumilos ng mabilis ng pangkat ng tagahanap. Tila pinatahimik ng mga salitang iyon ang ulan sa paligid namin. Humarap si Delia sa kanya. Anong bahay-imbakan? Lumipat ang tingin ni Kiko mula sa kanya patungo sa mapa. Sabi niyo ang kampo, sagot niya. Bawat kampo may bahay-imbakan. Tinukoy mo ang isang partikular na istruktura. Naalala ko lang noong nagtatrabaho pa ako doon. Kasasabi mo lang na kalsada lang ang tiningnan mo ngayon. Oo nga, paano mo nalaman na malapit sa bahay-imbakan na iyon ang signal ni Bantay? Tumingin si Kiko sa akin na parang isinubo ko ang mga salita sa bibig niya. Ito ang ginagawa ni Nena, sabi niya. Kinukuha niya ang normal na impormasyon at ginagawang tunog kriminal. Hindi ako sumagot. Sa unang pagkakataon, hindi ko kailangan na aminin niya ang kahit ano. Ang kasinungalingan ay nagsimula ng sirain ang sarili nito. Ang ruta ni Bantay, ang jacket, ang kasaysayan ni Kiko sa kampo, at ang pangalan ng bahay-imbakan ay nakaturo sa iisang direksyon. Inutusan ni Delia ang pangkat na palapit sa kampuhan ng Sierra Madre na unahin ang bahay-imbakan sa sandaling ligtas ng matawid ang kalsada. Nagprotesta si Kiko na sinasayang nila ang tauhan at kagamitan sa hinala ko, ngunit wala nang nakikinig sa kanya sa parehong paraan. Sa loob ng bahay-imbakan, abot bukong na ang tubig kay Tala. Lumabo muli ang lente. Narinig niya ang malakas na paglagutok sa itaas at isang bahagi ng kisame ang bumagsak sa teheras kung saan siya nakaupo ilang minuto ang nakalipas. Tumalsik ang alikabok at tubig ulan sa kumot na iniwan ni Kiko para sa kanya. Pumagitna si Bantay kay Tala at sa nahulog na tabla, maingat niyang kinagat ang manggas ni Tala at hinila ng isang beses. Tapos ay binitawan ito at bumalik sa pintuan ng imbakan. Tiningnan ni Tala ang tubig, ang basag na kisame, at ang pinto na pinagbawalang buksan ng kanyang ama. Tapos, tumigil na siya sa paghihintay sa kanya. Ang pintuan ng imbakan ay hindi ginawa bilang labasan, ngunit nasa loob ang trangka nito. Hinawi ni Tala ang isang nakasabit na lampaso, hinanap ang bakal na kawit at inangat ito gamit ang dalawang kamay.
nanlaban ang namamagang kahoy. Idiniin ni Bantay ang ilong niya sa lumalaking puwang, habang humihila si Tala hanggang sa makawala ang trangka. Pumasok ang malamig na ulan sa bahay-imbakan. Lumuhod si Tala at unang gumapang palabas. Mabagal na sumunod si Bantay. Ang sugatang balikat niya ay sumasabit sa makitid na kuwadro hanggang sa inabot siya ni Tala at inalalayan. Kalalabas lang nila sa pader nang gumulong ang isang malalim na ugong mula sa gilid ng bundok. Lumingon si Tala sa tunog sa likuran niya at ni Bantay. Nagsimulang gumalaw ang lupa. Ang lahat ng nangyari pagkatapos gumapang ni Tala palabas ng pintuan ng imbakan ay dumating sa akin kalaunan ng pira-piraso. Ang ilan dito ay ikinwento niya sa akin mula sa kama sa ospital. Ang iba ay binuo ng mga tagapagligtas mula sa mga bakas ng paa, sirang sanga, at ang naisave na ruta ni Bantay. Hindi ko kailanman ipinagpanggap na nasa tabi niya ako sa bundok na iyon, ngunit dala-dala ko ang bawat detalye na kaya niyang alalahanin. Lumakas ang ugong sa itaas ng bahay-imbakan, hanggang sa naramdaman ito ni Tala sa mga palad niya. Tinalikuran ni Bantay ang gusali at humila patungo sa mabatong kalsada. Nawala ang ibabang bahagi ng kalsada sa ilalim ng mabilis na kayumangging tubig. Umiikot ang mga sanga rito, humahampas sa mga poste ng bakod bago nawala sa liko. Naalala ni Tala ang itinuro ko sa kanya noong mga bagyo. Hindi kailangang magmukhang malalim ang tubig para maging mapanganib. Kung gumagalaw ito ng masyadong mabilis para makita ang lupa, hindi siya dapat tumapak doon. Ibinaba ni Bantay ang nguso niya malapit sa gilid, umatras, at lumingon patungo sa makitid na daan ng paahon sa likod ng bahay-imbakan. Nang oras na iyon, inisip ni Tala na pinili lang nito ang tanging direksyon na walang tubig. Natutunan ko kalaunan na ang daan ay isang lumang daanan na tinawid ni Bantay noong isang pagsasanay ng pangkat ng asong tagapagligtas maraming taon na ang nakalipas. Hindi niya hinuhulaan ang baha o nakakaintindi ng mapa. Naaalala ng kanyang katawan ang kalsadang hindi na kayang pangalanan ng kanyang isip. Sumunod si Tala sa kanya papunta sa mga puno. Tumama ang ulan sa mukha niya ng sobrang lakas kaya kailangan niyang yumuko. Ang nag-iisang sapatos sa kanang paa niya ay dumulas sa putik, habang ang kaliwang medyas niya ay napuno ng buhangin at mga dahon ng pino. Maingat siyang gumalaw dahil hindi kayang umakyat ni Bantay ng mabilis. Bawat ilang hakbang, humihinto ito, tinitingnan ang likuran, at naghihintay hanggang sa makarating siya sa tabi nito. Malapit sa unang liko, kinuha ni Tala ang pantali mula sa basang buhok niya. Itinali niya ito sa isang mababang sanga sa tabi ng daan. Kulay matingkad na lila ito. Ang kulay na binili ko dahil palagi siyang nawawalan ng simpleng pantali. Hindi siya naniniwalang may magdadala ng pantali sa kanya. Gusto niya lang mag-iwan ng patunay na hindi siya nagpunta patungo sa baha. Umakyat si Bantay ng ilang metro pa bago dumulas ang mga hita niya. Bumaluktot ang katawan niya at tumama ang sugatang balikat niya sa lupa. Gumawa siya ng tunog na hindi pa naririnig ni Tala mula sa kanya. Mababa at matulis, tapos ay sinubukang tumayo na parang walang nangyari. Dahan-dahan, sabi niya rito. Isa ito sa mga lumang utos na itinuro ko sa kanya. Tumigil si Bantay sa pagpupumiglas at tumingin sa kanya. Yumuko si Tala sa tabi niya. Binalot ng putik ang abong balahibo sa paligid ng kanyang nguso. Pautol-utol ang paghinga niya at nanginginig ang isang binti sa likod sa tuwing sinusubukan niyang ibigay ang bigat doon. Hanggang sa sandaling iyon, naniwala siyang ilalabas siya ni Bantay dahil iyon ang palagi niyang ginagawa. Naghintay ito sa sundo, natulog sa tabi niya pagkatapos ng masasamang panaginip at sumunod kapag napalayo siya ng husto sa bakuran. Naintindihan niya na hindi niya kayang dalhin silang dalawa. Ang bag sa eskwela niya ay nakasabit pa rin sa isang balikat niya. Iniwan ito ni Kiko sa kanya dahil walang anumang bagay doon na makakatawag ng tulong. Ibinuhos ni Tala ang mga libro sa lupa, kinalagang isang tali, at isinilid iyon sa ilalim ng dibdib ni Bantay. Hinawakan niya ang magkabilang dulo na parang tali sa katawan habang pinipilit nitong tumayo, sabay silang gumalaw. Pinili ni Bantay ang direksyon, ngunit kinuha ni Tala ang bahagi ng bigat niya tuwing tumatarik ang daan. Sumabog ang kalabog ng kulog sa itaas ng mga puno. Binitawan ni Tala ang tali at tinakpan ang mga tainga niya. Sinabi niya sa akin na nagsimula siyang umiyak noon, hindi tahimik at hindi matapang. Sapat ang lapit ng tunog para sumakit ang mga ngipin niya, at sa loob ng ilang segundo ay hindi niya mapagalaw ang sarili. Tumingin siya sa ibaba sa mga puno, patungo sa bahay-imbakan. May bahagi sa kanya na gustong bumalik. Pupunta doon si Kiko pagbalik niya kasama ang mga pulis. Sinabihan siya nitong maghintay sa loob. Kung wala siya doon,
Baka maghanap ang lahat sa maling lugar at baka sabihin niyang sinira niya ang pagsubok. Tingin ko babalik si tatay, sabi niya kay Bantay. Humarang ang aso sa daan, hinarangan ng katawan nito ang daan pababa. Sinubukan ni Tala na lumigid sa kanya. Umikot si Bantay kasama niya. Hindi umuungol o nanunulak. Simpleng tumatanggi lang na sundan siya pabalik sa tubig. Isang bagay muli ang tumama sa bahay-imbakan sa ibaba. Sa pagkakataong ito, sinundan ang tunog ng nababasag na kahoy. Tumitig si Tala sa ulan at sa wakas ay naunawa ang hindi magiging ligtas ang gusali sa pagsunod kay Kiko. Ang isang huwes, ang pagsubok, at ang salitang pinraktis niya ay hindi na mahalaga. Nangako ang ama niya na babalik bago mangyari ang anuman, ngunit hindi alam ng bagyo ang pangako niya. Kinuha niya ang ginawang tali sa katawan. Abante, sabi niya. Umikot si Bantay paitaas. Isa pa itong utos mula sa pagtatrabaho niya. Ginamit ito ni Tala sa aming bakuran kapag gusto niyang maglakad ito sa unahan sa halip na huminto para panoorin siya. Sumunod ito ngayon, kahit na bawat hakbang ay nagkakahalaga ng mas malaki kaysa sa nauna. Nag-usap siya habang umaakyat sila. Kinuwento niya ang hindi pa tapos na kabanata sa aklat sa tabi ng kama nito. Ipinaalala niya na hindi pa nakakarating sa isla ang manlalakbay at hindi siya pwedeng mawala sa katapusan. Hindi naiintindihan ni Bantay ang kwento, ngunit sinabi ni Tala na ang pagsasalita ay nagbigay sa kanya ng ibang pakinggan bukod sa kulog. Ang isang pangungusap ay nagdudugtong sa susunod, tulad ng pag-akay ng isang puno sa isa pa. Pinanatili niyang kalmado ang boses niya para sa kanya, at natuklasan niyang nagpakalma rin ito sa kanya. Kumipot ang daan sa tabi ng mabatong pasilyo. Inilagay ni Bantay ang mga paa sa unahan, ngunit hindi maitaas ang mga hita sa likod. Sinubukan niya ng isang beses, dumulas, at tumama muli ang balikat. Umakyat si Tala sa bato, binalot ang tali ng bag sa ilalim ng dibdib nito, at sumandal patalikod gamit ang dalawang kamay. Hindi sapat ang lakas niya para buhatin ito. Sa halip, hinawakan niya ang bigat nito habang tumutulak ito. Taas, sabi niya sa kalagitnaan ng pag-iyak. Kaya mo yan, Bantay. Taas. Kumaskas ang mga kuko nito sa bato. Sa isang nakakatakot na segundo, dumausdos ang katawan nito patungo sa kanya. Tapos nahanap ng isang paa sa likod ang gilid. Humila si Tala. Tumulak si Bantay at sabay silang napabagsak sa mas mataas na bahagi. Kakalayo pa lang nila nang gumuho ang bundok sa ibaba nila. Inilarawan ni Tala ang tunog na parang tren na dumaraan sa ilalim ng lupa. Ang putik, tubig, at mga sirang sanga ay humagupit sa mga puno, bumibilis habang bumababa. Isang malaking puno ang tumagilid. Inaangat ng mga ugat nito ang pader ng lupa sa ulan. Tumama ang daloy sa ibabang bahagi ng bahay-imbakan. Gumalaw ang bubong, tumiklop papasok ang isang pader, at ang pintuan ng imbakan na nilabasan nila ni Bantay ay naglaho sa ilalim ng mga sanga at kayumangging tubig. Ang kumot, ang teheras, at ang kwarto kung saan siya inutusan ni Kiko na maghintay ay nawala sa likod ng putik. Tumigil si Tala sa pag-iyak dahil hindi na siya makahinga ng malalim para gawin ito. Pinanood niyang mawasak ng ilang segundo ang lugar na tinawag ng kanyang ama na ligtas. Iyon ang sandaling tumigil siyang maniwala na kontrolado ng kanyang ama ang lahat. Pilit na tumayo si Bantay at lumayo pa sa Tagaytay. Lumiko ang daan papalayo sa nawasak na bahay-imbakan at pumasok sa mas makakapal na puno. Sumunod si Tala. Pinapanatili ang tali sa ilalim ng dibdib niya. Ang medyas niya ay napunit na sa sakong at bawat bato ay humihiwa sa basang tela, ngunit hindi niya ito hinubad. Natatakot siyang kung huminto siya ng matagal, mahihiga si Bantay at tatanggi ng tumayo. Nagiba ang hangin, malapit sa tuktok ng dalisdis. Inangat ni Bantay ang nguso niya at humarap patungo sa isang masukal na halamanan. Sa likod nito ay nakatayo ang isang mababang sementadong gusali na may kinalawang na yerong bubong. Ang lumang pump house ay nakaupo sa itaas ng pangunahing kampo. Medyo natatago sa mga baging, ngunit ligtas mula sa tubig sa ibaba. Sumiksik si Bantay sa mga halaman. Nahanap ni Tala ang pinto na namamaga ngunit walang kandado. Sumandal siya rito hanggang sa bumukas ito ng sapat para makapasok siya. Nakarating si Bantay sa pintuan at bumagsak. Gumapang si Tala pabalik sa ulan. Inikot ang dalawang tali ng bag sa ilalim ng dibdib nito. At hinila, kumaskas ang mga paa nito sa sementadong gilid. Idiniin niya ang isang paa sa hamba ng pinto at kinaladkad ito hanggang sa makatawid ang mga balikat nito. Sinubukan ni Bantay na tumulong minsan, tapos ay hinayaan na ang katawan nitong bumigat. Hinila siya ni Tala papasok sa loob.
Nang lumingon siya sa pintuan, ang gilid ng bundok sa ibaba ay hindi nadaanan sa mga puno. Naging gumagalaw na bukid na ito ng putik at tubig. Ang bahay-imbakan ay halos hindi na makita. Sa itaas ng Tagaytay, nakasagap ng mahinang sagap ng telepono ang kwelyo ni Bantay. Nagsimula itong ipadala ang bahagi ng rutang na isave nito simula nang iwan ang bahay-imbakan. Walang alam si Tala tungkol sa signal. Nakaupo siya sa sementadong sahig sa tabi ni Bantay. Inilagay ang dalawang kamay sa basang balahibo nito at nakinig sa pagsara ng bagyo sa paligid nila. Sa ibaba, nakatitig pa rin ako sa hindi kumpletong mapa. Ipinakita sa telepono ko ang mga putol-putol na bahagi ng ruta ni Bantay. Isang tuldok malapit sa pasukan ng kampo. Isa pa pataas sa bundok. Tapos wala na. Nag-save ang kwelyo ng higit pa sa kaya nitong ipadala mula sa loob ng lambak ng bundok. Ngunit hindi ko alam kung gaano karami sa ruta ang naghihintay pang ma-upload. Isang truck na panligtas ang tuluyan ng nakarating sa unang binahang tawiran sa kampuhan ng Sierra Madre. Pumasok ang ulat sa radyo sa himpilan ng mga naghahanap sa pira-pirasong mensahe. Lubog ang ibabang kalsada. Bumagsak ang putik sa isang lane. Naghahanap ang pangkat ng ibang daan papasok. Sapat ang lapit ni Kiko para marinig ang bawat salita. Tumawid ako sa paradahan at huminto sa harap niya. Tumulo ang ulan mula sa buhok niya patungo sa kwelyo ng jacket niya. Mukha na siyang pagod ngayon, ngunit hindi nawawala. May pagkakaiba doon at sa wakas ay nakita ko na. Ano ba ang nasa kampong iyon? Nanliit ang mga mata niya. Ginagawa mo pa rin ito? Isang tanong ang hiningi ko. Nawawala ang anak natin. At kailangan mo ng masisisi para hindi mo harapin ang nangyari sa ilalim ng pangangalaga mo. Tinaas niya ang boses niya, sapat, para marinig ng mga pulis sa paligid. Gusto niyang ipagtanggol ko ang sarili ko, ilista ang lahat ng ginawa ko para kay Tala, at patunayan na kaya niya pa rin akong ilayo sa tanging tanong na mahalaga. Pinanatili kong pantay ang boses ko. Ano ang nasa kampong iyon? Tumingin si Kiko kay Kapitan Perez. Ito ang kawalan ng katinuan na sinasabi ko sa lahat. Nagdedesisyon siya ng isang kwento, tapos ipinipilit ang bawat detalye roon. Tumabi sa akin si Delia. Kinuha ng nanay mo si Tala mula sa eskwela. Sumakay si Bantay sa sasakyan mo. Nagpadala ng lokasyon ang kwelyo niya malapit sa isang lugar kung saan may pahintulot kang pumasok dati. Sabi mo naghahanap ka sa hilaga ng eskwela, pero pumunta ang ruta mo pa kanluran. Ipinaliwanag ko na ang lahat ng iyan. Pinahiwa-hiwalay mong ipaliwanag ang bawat isa, sabi ni Delia. Hindi mo pa ipinapaliwanag kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa iisang hapon. Ibinuka ni Kiko ang bibig niya. Ngunit nagring ang telepono ni Delia bago siya nakasagot. Tiningnan niya ang salamin at inipinalakas na tunog ang tawag. Pumasok ang manipis at takot na boses ni Rosa. Sa wakas ay tumawag din ito matapos makita ang mga sasakyan ng pulis sa labas ng bahay ni Kiko. Aling Rosa, sabi ni Delia. Kinuha mo ba si Tala sa eskwela ngayon? Opo. Inautoriza ba iyon ni Nena? Nag-atubili si Rosa. Sabi ni Kiko pumayag siya. Kumuyom ang mga daliri ko sa gilid ng mesa. Mabilis na nagpatuloy si Rosa. Sabi niya may pribadong paghahanda si Tala para sa pagdinig sa pangangalaga. Sabi niya walang magulang ang pwedeng sumama kasi gusto raw ng dalubhasa na sarili niya ang sagot niya. Saan mo siya dinala? Sumunod ang panibagong katahimikan. Tumagal ito ng sapat para tumalikod si Kiko. Sa kampuhan ng Sierra Madre, sabi ni Rosa. Naghihintay si Kiko doon. Tumigil sa paggalaw ang mga tao sa paligid namin. Nagtanong si Delia kung nakita ba ni Rosa ang tagapayo, tagasuri o kahit sinong dalubhasa. Hindi. Sabi ni Kiko na late daw yung babae. Sinabihan niya akong umalis na bago pa man siya dumating. Iniwan mo si Tala na mag-isa kasama niya. Tatay niya siya. Nagsimulang umiyak si Rosa. Pero hindi hinayaan ni Delia na maging pag-amin ng pagsisisi ang tawag. Kinumpirma niya ang oras ng pagdating, ang sasakyang nakita niya, at ang gusaling pinaghihintayan ni Kiko. Tapos pinatay niya ang tawag. Wala nang paliwanag si Kiko kung paano nakarating si Tala sa kampo. Baka umalis siya pagkatapos siyang ihatid ng nanay ko, sabi niya. Ang lawak ng lupaing iyon. Nandoon ka. Sabi ko sinusubukan ko siyang kausapin bago ang pagdinig. Hindi ko kinidnap ang sarili kong anak. Tinanong ni Delia kung aling gusali ang ginamit. Umiling si Kiko. Nagkita kami malapit sa bukid. Tumakbo si Tala palayo nang umalis ang nanay ko. Iyon ang unang pagkakataon na sinabi niyang tumakbo palayo sa kanya si Tala at sinabi niya ito nang walang gulat na parang naghihintay lang ang kwento sa bulsa niya. Saang direksyon? Tanong ni Delia. Hindi ko alam.
papunta sa mga puno. Bakit hindi ka tumawag ng tulong? Akala ko makikita ko siya. Nagkaingay ulit ang radyo. Nakaharang pa rin ang daanan. Pero may lumang kalsada na lumiliko sa paligid ng Tagaytay sa timog. Tumingin si Kiko sa sasakyan niya. Alam ko yung kalsadang iyon. Mas mabilis akong makakarating doon kaysa sa mga truck nyo. Naglakad na siya bago pa may magbigay ng permiso. Nagpadala si Delia ng pulis para sundan siya at inutos na huwag hayaang mawala sa paningin si Kiko. Hindi na siya tinatrato bilang isang matulunging magulang. Siya ay isang lalaking konektado sa huling kumpirmadong lokasyon ng isang nawawalang bata. Pagkalipas ng 10 minuto, iniulat ng pulis na natabunan ng bagong guho ang daan sa timog. Sinubukan ni Kiko na magpatuloy mag-isa bago siya pinigilan ng pulis. Pilit niyang sinasabi na mahalaga ang bawat minuto habang patuloy siyang tumatanggi na pangalanan ang lugar kung saan pinakamahalaga ang mga minutong iyon. Ayon sa sinabi ni Tala kalaunan, sinusubukan niyang isalba ang paa ni Bantay habang nakatayo kami sa ibaba at nakikipagtalo sa taong naglagay sa kanila roon. Sa loob ng pump house, nakahanap siya ng makitid na sementadong istante na sapat ang taas para manatiling tuyo. Hindi makaakyat si Bantay doon, kaya umupo siya sa sahig at hinila ang katawan nito sa mga binti niya. Humalo ang dugo sa tubig ulan sa paligid ng isa sa mga paa nito sa unahan. Tinanggal ni Tala ang medyas sa kanyang kaliwang paa at ibinalot iyon sa sugat. Malamig at naninigas ang mga daliri niya. Ngunit tinali niya ng mahigpit ang tela para hindi matanggal. Idiniin ni Bantay ang gilid niya sa kanya. Basang-basa ang balahibo niya, ngunit ang bigat ng katawan niya ay nagbigay ng mas maraming init sa kanya kaysa sa sementadong pader. Walang radyo ang gusali, kagamitang panligtas, o anumang paraan para humingi ng tulong. May isang kinalawang na tubo na dumadaloy sa isang pader, isang butas ng hangin malapit sa bubong, at isang walang laman na istante na nababalot ng alikabok. Umakyat si Tala sa istante saglit para sumilip sa butas ng hangin. Nakikita niya ang ulan, mga puno, at isang abong dalisdis na nawawala sa hamog. Bumalik siya kay Bantay at nakinig sa bagyo. Patuloy na bumabalik ang mga salita ni Kiko sa kanya. Pagbalik ko kasama ng lahat, tumakbo ka sa akin. Noong una, akala niya ibig sabihin ay tutulong ang mga tao na tapusin ang pagsubok. Sa bahay bomba ng tubig, naunawaan niya kung bakit kailangan niya sila doon. Gusto niyang makita nila siyang magbukas ng pinto. Gusto niyang makita nila siyang tumakbo sa kanyang mga braso. Gusto niyang sabihin nito ang mga salitang itinuro niya habang pinapanood siya ng lahat na maging taong nagligtas sa kanya. Hindi sinabi ni Tala sa akin na nagdesisyon siyang masama ang tatay niya. Bihirang magbago ang pagmamahal ng mga bata ng ganoon kabilis. Sinabi niya lang na na-realize niyang mas nag-alala ito sa makikita ng mga tao kaysa sa kung gaano siya katakot. Ipinatong niya ang kamay niya sa tadyang ni Bantay at binilang ang bawat paghinga. Sa himpilan ng mga naghahanap, nag-ulat ang isang tagapagligtas na may nakaabot na sa bahay-imbakan mula sa itaas. Gumuho ang bahagi ng bubong at nabalot ng putik ang ibabang pader. Nakita nila ang isa sa mga papel ni Tala sa eskwela na naipit malapit sa pintuan ng imbakan. Halos bumigay ang tuhod ko. Nasalo ni Delia ang braso ko bago ako bumagsak sa mesa. Nagpatuloy ang tagapagligtas. Sira ang main room at hindi pa nila makalkal ang lahat ng guho. Walang senyales ni Natala o Bantay. Lumapit si Kiko sa radyo. Tingnan niyo sa ilalim ng teheras sa pader. Dahan-dahang lumingon si Delia. Paano mo nalaman na may teheras? Nawalan ng emosyon ang mukha ni Kiko. Naalala ko yung bahay-imbakan noong nakaraang mga taon. Naalala mo ang teheras, pero hindi mo naalalang sabihin sa amin na nandoon ang anak mo. Wala akong sinabing nandoon siya. Natahimik ang radyo ng ilang segundo. Tapos, bumalik ang boses ng tagapagligtas. Narating na namin ang naaabot na bahagi. Walang tao sa loob. Parang huminto sa paghinga ang mga tao sa paligid ko. Nakatingin ang lahat sa natabunang bahay-imbakan sa mapa. Iniisip si Natala at Bantay sa ilalim ng putik na hindi pa pwedeng galawin ng sinuman ng ligtas. Pinilit kong tingnan ulit ang ruta sa mapa. Ang huling asul na tuldok ay wala sa bahay-imbakan. Pinalaki ko ang mapa hanggang sa lumabo ang salamin dahil sa ulan sa mga daliri ko. Nai-record ng kwelyo ni Bantay ang ruta niya habang wala itong signal, tapos naipadala ang bahagi ng nasave na ruta nang makarating siya sa mas mataas na lugar. Ang bagong linya ay nagsimula malapit sa bahay-imbakan, tumawid sa likod nito at nagpatuloy pataas. Hindi ito ang malinis at mabilis na paggalaw na pinanood ko,
habang nasa loob ng sasakyan ni Kiko si Bantay. Ang rutang ito ay gumapang, paulit-ulit na huminto, umusog patagilid, at nagpatuloy ulit. Naglakad sila, sabi ko. Tumabi sa akin si Kapitan Perez. Anong nakikita mo? Huminto si Bantay sa bahay imbakan, pero hindi siya nanatili doon. Tingnan mo ang oras. Inabot ng halos 30 minuto para maglakbay ng 200 metro. Pinag-aralan ng pinuno ng paghahanap ang salamin. Puno ng putik ang guwantes niya at umaagos ang tubig mula sa sombrero niya. Baka nagbago yung kwelyo. Tumatalbog ang signal sa bundok. Hindi siya gumuhit ng walang lamang tuldok. Nag-save ito ng ruta. Tumingin siya sa madilim na Tagaytay sa itaas ng nasirang bahay imbakan. Hindi matatag ang dalisdis na iyon. Pinapaatras na namin ang isang pangkat dahil baka may gumuho pa. Naiintindihan ko ang sinasabi niya. Naiintindihan ko rin kung ano ang sinasabi ng mapa. Sugatan si Bantay bago siya nagretiro, sabi ko. Hindi siya makakalayo ng mabilis sa ganyang lugar. Kung umakyat siya pataas ng ganoon kabagal, hindi siya naghahabol ng hayop. Kasama niya si Tala o sinusubukan niya siyang puntahan. Sumingit si Kiko mula sa kung saan siya binabantayan ng pulis, malapit sa sasakyan ng himpilan. Luma na ang kwelyong iyan, sabi niya. Nakakakita si Nena ng linya sa salamin at ginagawang anumang kwento na kailangan niya. Hindi ko siya tiningnan. Umalis ang ruta sa bahay imbakan matapos magsimulang tumaas ang tubig. Hindi mo alam na nakarecord ang oras. Baka mali iyon. Nag-iba ang boses ni Kiko. Hindi na siya tunog kalmadong ama na nag-aayos ng paghahanap. Tunog siyang taong nanonood sa katapusan ng sarili niyang kwento na nawawala sa kontrol niya. Sinundan ko ang linya ng daliri ko. Lumiko ito patungo sa isang makitid na daanan at nagtapos malapit sa isang walang pangalang parisukat sa mapa ng kalupaan. Lumitaw ang isang alaala, hindi mula sa laban sa pangangalaga o sa kasal namin, kundi mula sa isang araw maraming taon na ang nakalipas. Nang suot pa ni Bantay ang tali sa katawan niya bilang tagahanap. Hinawakan siya ng kapatid ko sa isang probinsyal na pagsasanay sa kampuhan ng Sierra Madre. Maliit pa si Tala noon para umupo sa mga balikat ko. Nabigyan ng mga voluntaryo ng kupas na mapa ng kampo na nagpapakita ng mga bahay imbakan, lumang sistema ng tubig, at isang sementadong bahay bomba ng tubig sa itaas ng ibabang grounds. Dumaan sa daanang iyon si Bantay noong pagsasanay. May bahay bomba ng tubig doon sa itaas, sabi ko. Tiningnan muli ng pinuno ng paghahanap ang mapa niya. Wala akong markang ganyan. Bahagi ito ng lumang sistema ng tubig ng kampo. Sementadong gusali sa itaas ng sapa. Nakapunta na doon si Bantay noon. Sumagot si Kiko bago pa siya matanong ng sinuman. Hindi alam ni Tala kung paano pumunta sa bahay bomba ng tubig. Humarap sa kanya si Delia. Walang nagsabing alam ni Tala kung nasaan iyon. Ibinuka niya ang bibig niya, tapos isinara. Sabi mo ilang taon ka nang hindi pumapasok sa kampo. Pagpapatuloy ni Delia. Alam mo yung bahay imbakan, ang teheras, at ngayon ang bahay bomba ng tubig. Nagtrabaho ako doon. Siyempre, naalala ko ang mga gusali. Kung gayon bakit hindi mo nabanggit ang bahay bomba ng tubig nang magtanong kami kung saan pwedeng sumilong ang bata? Tumingin si Kiko patungo sa Tagaytay, kasi hindi siya pwedeng makapunta doon. Mas natakot ako sa kasiguraduhan sa boses niya kaysa sa isa pang pagtanggi. Inasahan niyang mananatili si Tala sa loob ng bahay imbakan. Sa isip niya, siya pa rin ang masunuring bata na iniwan niya. Nagtaas ng kamay ang pinuno ng paghahanap bago pa man makapagtanong muli si Delia. Aasikasuhin natin iyan pag nahanap na natin ang bata. Gumuhit siya ng ibang linya sa ibabaw ng Tagaytay. Maaaring umakyat ang isang maliit na pangkat mula sa kalsada sa itaas ng kampo, tapos ay maglakad patawid sa mas ligtas na lupa. Mapanganib pa rin ito, ngunit iniiwasan nito ang bumahang sapa at ang bahaging dinaanan ng pagguho na tumama sa bahay imbakan. Sinuportahan ni Delia ang pagbabago. Ipinakita niya sa pinuno ang nakasave na oras at ang mabagal na takbo habang pinapanatiling maikli ang paliwanag. Nagpadala ang pinuno ng 4 na tagapagligtas paakyat habang nanatili ang isa pang grupo sa bahay imbakan. Nagprotesta si Kiko na hinahati nila ang tauhan at kagamitan. Sinabi niyang hindi maaasahan ang mapa at ang sinumang buhay ay mananatili sana malapit sa gusali kung saan makikita sila ng mga naghahanap. Sa wakas, tiningnan ko siya. Naiwan si Tala dahil inutusan mo siya. Natahimik ang mukha niya. Hindi ko na kailangan ng sagot niya. Narinig ako ni Delia at lumapit pa ang pulis sa tabi ni Kiko. Lumipat ang himpilan sa unahan sa kalsada sa itaas ng kampo.
Nagmaneho si Delia habang nakaupo ako sa tabi niya. Nakabukas ang ruta ni Bantay sa telepono ko. Sumunod si Kiko sa ibang sasakyan kasama ang pulis. Wala nang pumayag na pangunahan niya ang paghahanap. Ang mas mataas na kalsada ay nagtapos sa harang ng mga nahulog na sanga. Mula roon, naglakad ang mga tagapagligtas. Pinayagan akong sumunod hanggang sa isang ligtas na lugar malapit sa Tagaytay, kung saan matatagpa ang lupa at nakatayo ang bahay bomba ng tubig sa kung saan lagpas sa mga puno. Medyo humina na ang ulan, pero umaagos pa rin ang tubig sa bawat uka ng lupa. Umugong ang makinarya sa ibaba habang nagtatrabaho ang mga tauhan malapit sa bahay-imbakan. Nagkaingay ang mga radyo ng nagpapatong na boses. Tumingin ako sa mga puno at inisip si Tala na naglalakad na isa lang ang sapatos. Inisip ko ang mga binti ni Bantay na tumitiklop sa ilalim niya. Pinatunayan ng mapa na gumalaw sila, ngunit hindi nito pinatunayan na nakarating sila sa ligtas na masisilungan. Ayon kay Tala, nagsisimula nang tumagos ang tubig sa ilalim ng pinto ng bahay bomba ng tubig noon. Hindi ito pumasok ng biglaan tulad sa bahay-imbakan. Gumapang ito sa mga bitak at kumalat sa pinakamababang bahagi ng sementong sahig. Hinila ni Tala si Bantay palapit sa mataas na istante at pinanatili ang kamay niya sa mga tadyang nito. Bumagal na ang paghinga nito. Hinimas niya ang basang balahibo sa leeg nito. Hindi ka pa pwedeng matulog. Dumilat si Bantay pero hindi nito inangat ang ulo. Sa butas ng hangin, narinig ni Tala ang isang bagay sa gitna ng ulan. Noong una akala niya kulog iyon, tapos bumalik iyon, mas mahina at mas tuloy-tuloy. Isang makina o kagamitang panligtas na nagtatrabaho sa ibaba. Sumigaw siya ng tulong, pero kinain ng sementong pader, ang boses niya. May kalawangin na tubo na tumatawid sa isang pader. Nakahanap si Tala ng maluwag na kawit malapit sa sahig at hinampas ang tubo ng 3 beses. Naghintay siya, tapos hinampas muli ng 3 beses. Walang sagot na dumating. Hinampas niya ulit hanggang sa sumakit ang kamay niya. Inangat ni Bantay ang ulo niya. Isang mahinang tunog ang nanggaling sa lalamunan niya. Hinawakan ni Tala ang nguso nito. Hanapin mo sila. Hindi sakto ang utos. At wala nang lakas si Bantay para sumigaw ng buo. Nagbigay siya ng 3 garalgal na tahol. Huminto para huminga, at sumubok ulit. Sa gilid ng ligtas na lugar, may narinig ako sa ilalim ng ingay ng makina. Inangat ko ang kamay ko. Tigil ang pagsasalita. Tumingin sa akin ang radio operator, pero sumenyas agad si Delia na tumahimik. Sa loob ng ilang segundo, ulan lang ang naririnig na nahuhulog sa mga dahon. Tapos may dumating na mahinang katok sa metal. 3 palo, huminto, tapos 3 pa. Isa sa mga tagapagligtas na nasa unahan ng daan ang nagsalita sa radyo, narinig din namin. Isang tahol ang sumunod. Sobrang hina na aakalain kong nababali lang na kahoy iyon, kung hindi lang ako gumugol ng maraming taon sa pagdinig sa saktong kumpas na iyon. Tinuruan si Bantay na magbigay ng maiikli at hiwalay na tahol kapag may nakita siyang buhay na tao. Naging magaspang ang tunog dahil sa katandaan, pero hindi nito nabura ang tunog. Siya yan, sabi ko. Nasa direksyon na iyon ang bahay bomba ng tubig. Tinuro ko pa itaas ang bahaging lagpas pa sa huling tagapagligtas na nakikita. Hindi ako tumakbo papunta sa kanila. Bawat parte ko gusto, pero hindi matatag ang lupa, at ang isang maling kilos ay magpapaantala sa mga taong sanay na abutin si Tala. Nag-iba ng direksyon ang pangkat at nawala sa mga puno. Sumigaw si Kiko na sinusundan nila ang isang aso, papunta sa mapanganib na lugar. Pinalayo siya ng pulis. Hindi ko inaalis ang mata ko sa lugar kung saan nawala ang mga tagapagligtas. Sa loob ng bahay bomba ng tubig, kandong ni Tala ang ulo ni Bantay habang kumakalat ang tubig sa mga paa niya. Isa pa, bulong niya. Ilang segundo itong hindi gumalaw. Tapos, mula sa kung saan sa taas ng Tagaytay, isang huling garalgal na tahol ang tumagos sa ulan. Buhay si Bantay. At kahit nasaan man siya, alam kong baka nasa tabi pa rin niya ang anak ko. Nawala ang pangkat sa itaas ng Tagaytay. Sinusundan ang mahinang katok at basag na tahol ni Bantay. Nakatayo ako sa likod ng linya ng kaligtasan. Magkahawak kamay ng mahigpit na bumaon na ang mga kuko sa palad ko. Natahimik ang radyo ng halos 1 minuto. Pakiramdam ko mas matagal pa ito kaysa sa buong taon na kasama ko si Kiko. Tapos, may boses ng tagapagligtas na pumasok. Nahanap na namin ang istruktura. Ang lumang bahay bomba ng tubig ay bahagyang nakatago sa likod ng mga nahulog na sanga. Bumaon ang putik sa ibabang kalahati ng pinto, ngunit nakatayo pa rin ang mga sementadong pader. Naririnig ng pangkat ang isang bagay na gumagalaw sa loob.
Ipinikit ko ang mga mata ko ng isang segundo. Ang pagdinig ng paggalaw ay hindi pareho sa pagdinig kay Tala. Hindi ko pwedeng hayaan ang pag-asa na dalhin ako sa lugar na hindi pa naaabot ng mga tagapagligtas. May bakal na humampas sa kahoy sa itaas ng dalisdis. Inalis ng pangkat ang mga sanga at pilit na binuksan ang puwang sa namamagang pinto. Narinig ko ang mga tagubilin sa radyo, maikli at kontrolado, sinundan ng pagkaskas ng gamit sa semento. Tapos isa sa kanila ang nagsabi, nasa amin ang bata. Bumigay ang tuhod ko bago ko pa ito mapigilan. Nasalo ni Kapitan Perez ang siko ko at inalalayan ako. May malay siya, patuloy ng tagapagligtas. Malamig, basa, pero sumasagot. Nasa amin din ang aso. Tinakpan ko ang bibig ko, pero ang tunog na nakawala sa akin ay parang hindi pantao. Nanggaling iyon sa parte ko na nakulong sa tabi ng kulay rosas na sapatos sa mesa sa kusina ko. Humingi ang pangkat ng tulong medikal sa himpilan sa unahan. Ibababa nila si Tala sa ligtas na ruta sa Tagaytay sa halip na bumalik patungo sa binahang kampo. Nanatiling nakahawak ang isang kamay ni Delia sa braso ko. Hayaan mong suriin nila siya. Tumango ako, kahit na hinihila ng bawat ugat ko pataas. Nakatayo si Kiko 7 metro ang layo sa tabi ng isang pulis. Tumigil na siya sa pagrereklamo tungkol sa ruta sa mapa. Namumutla siya, at ang paningin niya ay nakapako sa mga puno na para bang hinihintay pa rin niya ang sandaling pinlano niya. Hindi na sa kanya ang sandaling iyon. Unang lumabas ang isang tagapagligtas. Maingat na gumagalaw sa pagitan ng mga basang puno. Sumunod ang isa pa, dala ang mga kagamitang medikal. Tapos, nakita ko ang isang dilaw na makapal na rescue blanket at isang maliit na maputik na sapatos sa ilalim nito. Tala, hindi ako sumigaw. Halos hindi ko mabanggit ang pangalan niya. Inangat niya ang ulo niya. Binalot ng mga tagapagligtas ang kumot sa balikat niya, ngunit nakadikit ang basang buhok niya sa kanyang pisngi. Nawalan ng kulay ang kanyang labi. Ang kulay rosas na sapatos sa kanang paa niya ay kulay tsokolate dahil sa putik, habang ang kaliwang paa niya ay nakayapak maliban sa mga sugat at dumi. Tumingin siya sa akin nang hindi gumagalaw sa kalahating segundo, na para bang kailangan niyang makasigurong totoo ako. Tapos, nagsimula siyang umiyak. Hindi yung tahimik na iyak na ginagawa niya kapag natatakot siyang makaabala ng iba. Umiling ang buong katawan niya. Huminto ang tagapagligtas at tinawid ko ang huling hakbang pagkatapos nitong tumango. Inabot ako ni Tala. Niyakap ko siya sa ilalim ng kumot at naramdaman kung gaano siya kalamig hanggang sa mga damit ko. Nandito na ako, sabi ko. Wala ka nang kailangang gawin. Idiniin niya ang mukha niya sa leeg ko. Hindi ako nagtanong kung anong nangyari. Hindi ko tinanong kung saan siya dinala ni Kiko o kung bakit siya umalis sa bahay-imbakan. Sa sandaling iyon, ang mga tanong ay magiging dagdag na bigat para sa batang marami na masyadong dinadala. Isang pangalawang pangkat ang lumabas sa likuran namin bitbit si Bantay sa isang stretcher. Mas maliit siyang tingnan kaysa noong umaga. Pinadilim ng putik ang balahibo niya at nakapatong ang abong nguso niya sa gitna ng kanyang mga paa sa unahan. Binalot ng basang puting medyas ang isang paa niya, nakatali sa ibabaw ng hiwa. Nakadilat siya, pero hindi niya maangat ang ulo niya. Bumaluktot si Tala sa mga yakap ko. Bantay. Binaba ng mga tagapagligtas ang higaan ng isang sandali. Lumuhod ako sa tabi niya habang yakap pa rin si Tala. Uy, matandang aso! Bulong ko. Gumalaw ang mga mata ni Bantay patungo sa boses ko. Tumama minsan sa higaan ang buntot niya. Inabot ni Tala ang ilalim ng kumot at inilagay ang kamay niya sa leeg nito. Hindi niya ako pinaiwan, sabi niya sa pagitan ng hindi pantay na paghinga. Pumunta siya sa maliit na pinto, tapos dinala niya ako pataas ng bundok. Tiningnan niya ang medyas sa paa nito, pero hindi na siya makaakyat. Ginamit ko ang bag ko sa eskwela. Hindi ko siya iniwan. Alam ko, inilabas ka niya. Inilabas niyo ang isa't isa. Ipinikit ni Tala ang mga mata niya at sumandal sa akin. Sumunod si Bantay kay Kiko dahil inamoy niya ang batang mahal niya. Sumunod si Tala kay Bantay dahil sa wakas ay naintindihan niyang ang paghihintay sa tatay niya ay mas mapanganib kaysa suwayin ito. Wala sa kanila ang makakarating sa bahay bomba ng tubig ng mag-isa. Nagsimula kaming igiya ng tauhang medikal patungo sa ambulansya na naghihintay sa itaas na kalsada. May tinawag na animal rescue vehicle para kay Bantay. Ayaw bitawan ni Tala ang balahibo nito hanggang sa mangako ang isa sa mga tagapagligtas na mananatili ang aso sa tabi niya hanggat kaya ng daan. Lumampas si Kiko sa pulis pagdating namin sa himpilan. Tala,
Nanigas ang katawan nito laban sa akin. Hinarangan siya ng pulis, ngunit itinaas ni Kiko ang dalawang kamay. Gusto ko lang makitang ligtas siya. Kanina pa ako naghahanap. Humarap si Tala sa kanya. Naramdaman ko ang sandali na ang pagkakilala ay naging takot. Sinubukan ni Kiko na ngumiti. Ayos lang anak, nahanap ka ni tatay. Humigpit ang hawak ni Tala sa jacket ko. Pero alam mo kung nasaan ako. Tumahimik ang mga tao sa paligid namin. Nawala ang ngiti ni Kiko. Nalilito ka. Nakaranas ka ng nakakatakot na bagay. Sabi mo babalik ka kasama ng lahat. Tala, hindi ito ang tamang oras. Dapat daw tatakbo ako sa'yo. Sumulyap si Kiko kay Kapitan Perez, tapos sa pulis na nasa pagitan namin. Nanginginig ang boses ni Tala. Pero hindi siya tumigil. Sabi mo sasabihin ko na umalis ako kasi tinakot ako ni nanay. Umabante si Kiko. Hindi. Ang dapat sabihin mo ay umalis ka dahil hindi mo nararamdamang ligtas ka sa kanya. Dumapo ang mga salita niya bago pa niya maintindihan ang ginawa niya. Tiningnan siya ni Delia. Dapat sabihin? Nagbago ang mukha ni Kiko. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kakatama mo lang sa kanya. Nilalamig at nalilito siya. Ilang taon na siyang naiimpluwensyahan ni Nena. Hinila ko palapit si Tala, pero hindi ako nakipagtalo sa kanya. Nagawa rin niya sa wakas ang bagay na paulit-ulit niyang ibinibintang sa akin sa buong pagsasama namin. Masyado siyang naging mabilis magsalita at nabunyag ang katotohanan na sinusubukan niyang itago. Inutos ni Delia sa pulis na ilayo si Kiko kay Tala at kunin ang telepono, susi at sasakyan nito. Nagsimulang humingi si Kiko ng abogado. Sinabi niyang hindi pagkakaunawaan ito, na hindi niya kailanman inisip na magiging mapanganib ang bagyo, at lahat ng ginawa niya ay para protektahan ang anak niya. Walang sumagot sa kanya. Binuhat ng mga tauhang medikal si Tala papunta sa stretcher. Hawak niya ang kamay ko habang chinecheck nila ang temperatura niya at binalot sa isa pang mainit na kumot. Inilagay si Bantay sa sasakyan mula sa animal rescue sa tabi namin. Nakaharap pa rin ang ulo nito sa boses niya. Sumakay ako sa ambulansya kasama ni Tala. Sumara ang pinto bago pa makarating si Kiko sa kalsada. Ilang minuto siyang walang sinabi. Nakapatay ang sirena habang maingat kaming bumababa sa bundok. Naupo ako sa tabi niya. Hawak-hawak ang malalamig niyang daliri gamit ang dalawang kamay ko. Pinanood ni Tala na dumulas ang ulan sa mga bintana sa likod. Tapos tiningnan niya ako. Mawawala ba si tatay kasi nagsumbong ako? Sinundan ako ng tanong ni Tala hanggang pababa ng bundok. Mawawala ba si tatay kasi nagsumbong ako? Hawak ko ang kamay niya sa ilalim ng kumot. Ang sagot na gusto niya ay madali at hindi totoo. Pwede sana akong mangako na walang magbabago. Natatawag pa rin si Kiko, bibisita, at uupo sa tapat niya sa mga aktibidad sa eskwela. Nagtatanong ang mga bata ng ganyan dahil naghahanap sila ng bersyon ng mundo kung saan walang kapalit ang katotohanan. Hindi ko siya pagdadalhin ng isa pang kasinungalingan. Kung anuman ang susunod na mangyari ay dahil sa mga desisyong ginawa niya, sabi ko. Hindi dahil sinabi mo ang totoo. Pinanood niya ang mukha ko. Hinihintay na pag-aangin ko ito. Hindi mo siya pinilit na kunin ka sa eskwelahan. Hindi mo siya pinilit na magpadala ng kahon. At hindi mo siya pinilit na iwan ka sa bahay-imbakan. Ang pagsasabi ng nangyari ay hindi siyang nagdudulot ng mga parusa. Humigpit ang mga daliri ni Tala sa akin. Akala ko pag mali ang ginawa ko sa pagsubok, hindi na niya ako makikita. Alam ko, hindi mo gustong mawala siya. Hindi mo kailanman dapat pinrotektahan siya sa mga bagay na pinili niyang gawin. Sa ospital, ginamot ng mga doktor si Tala para sa bahagyang panlalamig ng katawan, kakulangan sa tubig, at mga sugat sa kanyang paa. Tinanggal ng nurse ang putik sa buhok niya habang nakaupo ako ng sapat ang lapit para makahawak si Tala sa pulso ko. Dinala si Bantay sa klinika ng hayop sa kabilang bayan. Gusto kong pumunta doon, ngunit ilang oras na naniwala si Tala na iniwan siya ng pareho niyang magulang. Hindi ako aalis sa kwartong iyon hanggang sa handa na siya. Isang dalubhasa sa pagtatanong sa bata ang dumating matapos uminit ng sapat ang pakiramdam ni Tala para tumigil sa panginginig. Ipinaliwanag niya na wala sa amin ni Kiko ang nasa kwarto at pwede siyang huminto kailanman niya gusto. Walang hihingi sa kanyang pumili ng magulang o magpaliwanag kung ano sa tingin niya ang dapat mangyari sa kanyang ama. Naghintay ako sa pasilyo kasama si Kapitan Perez. Tumagal ang pag-uusap ng wala pang isang oras. Hindi ko narinig ang mga tanong at hindi ko kailanman pinunan ang bahaging hindi kinwento sa akin ni Tala. Nang may permiso niya, binigay sa akin ni Delia ang mga mahahalagang detalye pagkatapos. Inilarawan ni Tala si Rosa na kumukuha sa kanya mula sa eskwelahan
at nagdala sa kanya sa kampuhan ng Sierra Madre. Sinabi niyang tinanggal ni Kiko ang sapatos niya, kinuha ang telepono niya, at inilagay siya sa bahay-imbakan. Inulit niya ang pangungusap na ipinapraktis sa kanya at ipinaliwanag na dapat siyang tumakbo sa kanya pagbalik nito kasama ang pangkat ng tagahanap. Inamin din niyang pumayag siya noong una. Sinabihan siya ni Kiko na baka pigilan siya ng huwes kung bumagsak siya. Naniwala si Tala na ang pagtulong dito ang tanging paraan para manatili ang dalawang magulang sa buhay niya. Sinigurado ng dalubhasa na naitala ang bahaging iyon sa sariling mga salita ni Tala. Hindi siya sumali dahil naiintindihan niya ang plano. Sumunod siya dahil ginawa siyang responsable ng isang matanda para sa lugar nito sa buhay niya. Pagsapit ng umaga, hindi lang salaysay ng isang takot na bata ang hawak ni Delia. Ikinonekta ng kwelyo ni Bantay ang ruta mula sa bahay ko hanggang sa sasakyan ni Kiko, mula sa sasakyan hanggang sa kampuhan ng Sierra Madre, at mula sa bahay-imbakan papunta sa bahay-bomba ng tubig. Hindi sapat ang datos para magpaliwanag ng motibo, ngunit sinira nito ang pahayag ni Kiko na nawala ang aso sa panahon ng ibang paghahanap. Ang utos sa pagpapadala ang nagbigay ng ikalawang ugnayan. Nakita sa telepono ni Kiko ang kumpirmasyon para sa nakatakdang pagpapadala ginawa noong gabi bago ang insidente sa ilalim ng pinaikling pangalan niya. Ang mga tagubilin sa pagkuha ay naglalarawan ng simpleng kahon na kapareho sa nasa hapagkainan ko. Ang kwento ni Tala ang nagbigay ng huling piraso. Alam niya kung saan inilagay ang tubig at kumot, aling pinto ang sinarado ni Kiko, at kung ano ang inaasahan nitong sasabihin niya. Tumugma sa bahay-imbakan ang kanyang paglalarawan. Tumugma rin ito sa pagtatama na naibulalas ni Kiko sa harap ni Delia nang sabihin niya kung ano ang dapat na sinabi nito. Dumating si Rosa sa ospital ng hapong iyon. Huminto siya ilang hakbang mula sa akin, namamaga ang mukha sa pag-iyak. Naniwala ako sa kanya. Sabi niya. Sabi niya inayos na lahat ng dalubhasa. Nakita mo siyang naghihintay sa isang abandonadong kampo. Sabi niya na late yung babae at iniwan mo si Tala doon. Tinakpan ni Rosa ang bibig niya. Hindi ko inakalang sasaktan niya siya. Hindi ko siya kinomfort. Si Kiko ang nagplano. Pero nakakita si Rosa ng sapat para magtanong ng isa pa. Pinili niyang huwag. Dahil mas madaling magtiwala sa anak niya kaysa kumprontahin siya. Hindi mo kailangang malaman ang lahat, sabi ko. Kailangan mo lang mapansin na iniiwan ang isang 10 taong gulang na bata sa isang nakakandado at walang laman na lugar. Tinanong niya kung pwedeng makita si Tala. Sinabi ko na ang desisyong iyon ay hindi magmumula sa kahit sino sa amin hanggat hindi pa handa si Tala at ang tagapayo niya. Naglabas ng salaysay ang abogado ni Kiko ng gabing iyon. Tinatawag na hindi pagkakaunawaan sa ehersisyo sa pangangalaga na inabutan ng hindi inaasahang panahon. Iginigiit ni Kiko na hindi niya kailanman ninais ipahamak si Tala at babalikan daw niya siya sa loob ng 1 oras. Ang paliwanag na ito ay nagpalala lamang sa desisyon niya. Nakatanggap ang telepono niya ng babala ng biglaang pagbaha. Narinig niya sa mga tagapagligtas na lubog ang kalsada. Alam niya eksakto kung nasaan ang bahay-imbakan. Pero tumanggi pa rin siyang pangalanan ito. Ano man ang inakala niya sa simula, hindi na iyon sapat para palampasin ang pinili niya matapos maging mapanganib ang bagyo. Maikli lang ang emergency na pagdinig. Naglabas ang huwes ng pansamantalang utos na nagbabawal kay Kiko ng pagkikita na walang bantay kay Tala habang tuloy ang investigasyon ng pulisya at pagsusuri sa kaligtasan ng bata. Walang dramatikong talumpati at walang agarang sentensya sa kulungan. Mayroon lamang nakasulat na utos na nagsasabing hindi na pwedeng ilagay ni Kiko ang sarili niya nang walang bantay sa pagitan ni Tala at ng lahat ng gustong protektahan siya. Hiningi ng abogado ko ang lahat ng mensahe namin ni Kiko tungkol sa pangangalaga. Sa loob ng maraming taon, inisip ko na kailangan kong ipakita ang pinakamalinis kong bersyon para paniwalaan ako. Naisip kong burahin ang mga mensahe kung saan ako humingi ng tawad nang insultuhin niya ako o yung nagtanong ako kung naging masama ang reaksyon ko. Sa halip, ipinadala ko ang lahat. Ipinakita ng mga mensaheng iyon kung gaano kadalas akong nagduda sa sarili ko at kung paano hinikayat ni Kiko ang pagdududang iyon. Hindi ko na pinipilit na bumuo ng imahe bilang isang perpektong ina. Pinapanatili ko ang katotohanan kasama ang mga bahaging natatakot ako. Nakalabas ng ospital si Tala kinabukasan. Una kaming dumaan sa klinika ng hayop. Nakahiga si Bantay sa isang makapal na kama.
Nakabenda ang sugatang paa at may suporta ang balikat niya. Sabi ng doktor, lumala ang lumang pinsala niya dahil sa pagod. Kailangan niya ng ilang linggong pahinga at baka hindi na siya makakaakyat muli. Umupo si Tala sa tabi niya nang hindi hinahawakan ang mga benda. Idinilat ni Bantay ang mga mata niya. Inangat ang ulo ng kaunti at inihilig iyon sa tuhod ni Tala. Nagpatong ng isang kamay si Tala sa pagitan ng mga tainga nito. Hindi ko siya iniwan, sabi niya. Naunawaan ko na hindi lang si Bantay ang tinutukoy niya. Nang sinabi ni Tala na hindi niya iniwan si Bantay, naintindihan ko na hindi lang tungkol sa asong nakahiga sa tuhod niya iyon. May bahagi pa rin sa kanya na naniniwalang inabandona niya si Kiko dahil nagsabi siya ng totoo. Sa loob ng ilang linggo, nakatingin siya sa bintana kapag may sasakyang bumabagal sa labas. Hindi niya tinatanong kung kailan ito uuwi dahil ilang taon na siyang hindi nakatira sa amin. Ngunit ang takot ay walang pakialam sa tirahan. Hinihintay niya kung nabura na ng katapatan ang kanyang ama. Hindi siya binigyan ng madaling sagot ng korte. Gumuho agad ang hiling ni Kiko para sa pangunahing pangangalaga ng pag-aralan ang pansamantalang utos. Nasuspinde ang pagkikita nila ni Tala habang tuloy ang pagsusuri sa kaligtasan ng bata. Sinuri ng investigasyong kriminal ang maling pagre-report ng kaso, ang padala sa bahay, ang ebidensyang ginawa niya, at ang desisyon niyang itago ang lokasyon ni Tala matapos makatanggap ng babala ng biglaang pagbaha. Walang nangakong tiyak na kaso o sentensya para sa amin. Ang mga desisyong iyon ay para sa mga nag-iimbestiga, piskal, at korte na mas mabagal gumalaw kaysa sa takot namin noong hapong iyon. Ang bahaging agarang mahalaga ay simple. Hindi na maaabot ni Kiko si Tala ng walang bantay, paghahanda, at pag-apruba ng mga taong ang unang tungkulin ay ang kaligtasan ng bata. Nagpadala siya ng mga mensahe sa pamamagitan ng abogado niya, nagpapahiwatig na gusto niyang magpaliwanag. Sabi niya pinalitan daw ng bagyo ang isang kontroladong plano na maging aksidente. Iginigiit niyang gusto niya lang maintindihan ng huwes kung gaano na hindi matatag ang aming kasunduan. Hindi ko siya sinagot ng direkta. Lahat ng komunikasyon ay dumaan sa aprobadong aplikasyon para sa mga magulang at sa aming mga abogado. Tumigil ako sa pagsusulat ng mahahabang talata para idepensa ang bawat desisyon. Binibigay ko lang ang kailangang impormasyon, isinusulat ang kailangang isulat, at tinanggihan ang pakikipagtalo kung ang pagprotekta ba kay Tala ay ginagawa akong masama. Tinanong ako minsan ng abogado ko kung natatakot ba akong tawaging hindi nakikiisa ni Kiko. Pwede niya itong tawagin ng anumang makakapagpatulog sa kanya, sabi ko. Ang pagprotekta kay Tala ay hindi pagpapakita ng galit. Nagulat ako sa mga salita nang sabihin ko ito. Noong kasal kami, binabantayan ko ang bawat salita, batay sa kung paano ito uulitin ni Kiko. Ngayon sinusukat ko ang mga desisyon, batay sa epekto nito, sa batang nasa gitna. Tinanggal si Rosa sa talaan ng sumusundo sa eskwela bago bumalik si Tala sa klase. Hindi siya pwedeng sumundo kay Tala, maghatid o makipag-usap na silang dalawa lang. Dumating ang isang sulat mula sa kanya makalipas ang 2 linggo. Humingi siya ng tawad sa pagtitiwala kay Kiko at sinabing naniwala siyang hindi kayang ipahamak ng isang ama ang sarili niyang anak. Sinabi niyang gabi-gabi niyang binabalikan ang sandaling iniwan niya ito sa kampuhan ng Sierra Madre. Inilagay ko ang selyadong sobre sa drawer. Alam ni Tala na nandyan iyon. Sinabi kong pwede niya itong basahin balang araw, itapon, o hayaan na lang. Hindi ko gagawing tungkulin sa kanya ang pagpapatawad. Pinili niyang iwanan kung nasaan iyon. Mas matagal ang naging pagbabalik sa eskwelahan kaysa sa paglabas ng ospital. Makakalakad na si Tala pagkalipas ng ilang araw, ngunit nagpapayelo sa kanya ang tunog ng babala sa radyo. Sa pagbuhos ng ulan, pumupunta siya sa bintana para tingnan kung tumataas ang tubig. Sa gabi, nagigising siyang kumbinsidong nasa loob pa rin siya ng bahay-imbakan. Naghihintay kay Kiko na bumalik kasama ang mga taong umaasang magsisinungaling siya. Hindi kailanman tinanong ng tagapayo niya kung mahal niya ba ang ama niya. Tinulungan niya si Tala na paghiwalayin ang pagmamahal sa pagsunod at ang takot sa responsibilidad. Hindi na tagahatid ng mensahe si Tala. Nang humingi ang abogado ni Kiko ng pagkikita na may bantay, pinag-usapan iyon ng mga propesyonal nang hindi hinihingi sa kanyang pag-aanin ang pakiramdam ng lahat. Nang sabihin ni Tala na hindi pa siya handa, walang nagtama sa kanya o tumawag sa kanya ng malupit. Unang araw niyang bumalik sa klase, inatabayan ko siya sa pasukan. Hindi nakasama si Bantay dahil nagpapagaling pa. Kaya dinala ni Tala ang tatak mula sa lumang tali sa katawan nito, sa bulsa niya.
Sa pinto, tiningnan niya ang mga ulap na nag-iipon sa ibabaw ng mga bundok. Okay na po ako, sabi niya ng kusa. Tapos huminto siya. Hindi, natatakot ako. Naramdaman ko ang dati kong ugaling sabihin na walang masamang mangyayari. Pinigilan ko dahil ginamit na ang mga pangako para kontrolin siya. Pwedeng natatakot ka, pero papasok pa rin, sabi ko. Pwede ka ring humingi na samahan pa kita ng 1 minuto. Hiningi niya ang 1 minuto. Nang matapos iyon, naglakad siya mag-isa papasok sa pinto. Mas mabagal ang paggaling ni Bantay. Nilagyan siya ng doktor ng suportang tali sa katawan na hinahayaang alalayan namin ang mga hita niya pataas sa hagdan. Gumaling ang sugat sa paa niya, ngunit permanente nang lumala ang balikat niya sa pag-akyat sa bahay bomba ng tubig. Hindi na siya gagawa ng isa pang paghahanap. Hindi na siya maglalakbay ng 200 metro sa putik bitbit ang responsibilidad para sa buhay ng ibang tao. Hindi na niya kailangan. Nilipat namin ang kama niya sa ilalim ng bintana para panatilihin ang panonood sa school service ni Tala. Sa magagandang hapon, nakatayo siya bago pa ito lumiko sa kalye namin. Sa mabibigat na araw, nananatili siyang nakahiga at ulo lang ang iniaangat. Hindi naging dismayado si Tala. Siya na ang naglalagay ng gamot sa pagkain nito tuwing umaga at tinatabihan ito hanggang matapos. Kapag kailangan niyang umakyat sa hagdan, hawak ni Tala ang isang gilid ng tali habang hawak ko ang kabila. Naniwala si Kiko na mahalaga lang ang matandang aso, kung may silbi pa ito. Naintindihan ni Tala na naging pamilya na si Bantay, bago pa man ito sumunod sa sasakyang iyon. Ibinalik ng mga pulis ang kulay rosas niyang sapatos matapos itong hindi na kailanganin bilang ebidensya. Inilagay ko iyon sa tabi ng maputik na pares nito sa hapagkainan. Ang pilak na bituin sa takong ay nag-umpisang matuklap mula sa tela. Hindi mo kailangang itago iyan, sabi ko kay Tala. Hindi mo rin kailangang itapon. Tumitig siya sa pares ng mahabang oras. Tapos, dinala niya sa kwarto niya. Kinaumagahan, nasa basurahan na ang magkabilang sapatos. Ang pilak na bituin ay wala. Maingat itong inalis ni Tala at idinikit sa pabalat ng isang bagong aklat ng pakikipagsapalaran. Magaspang ang mga gilid nito at naiwan ang manipis na linya ng kulay rosas na tela sa ilalim ng pilak. Ginamit ni Kiko ang sapatos para patunayan na kontrolado niya si Tala at ang paniniwala ko. Binawi ni Tala ang nag-iisang bahagi na gusto niya. Pagsapit ng tag-araw, nagbukas na ulit ang mga daan sa bundok. Nanatiling sarado ang kampuhan ng Sierra Madre at nakamarka para gibain ang bahay-imbakan. Hindi ko na muling binisita ang bahay bomba ng tubig. Hindi na kailangan makita iyon ni Tala para patunayan na nakaligtas siya rito. Isang gabi, nagsimulang tumiktik ang ulan sa mga bintana. Tumingin si Tala ngunit hindi umalis ng kwarto. Umupo siya sa sahig malapit kay Bantay. Nakabukas ang bagong libro sa ibabaw ng tuhod niya. Nakapatong ang ulo ni Bantay malapit sa bukong-bukong niya. Malalim at mabagal ang paghinga. Nagbasa siya hanggang sa magsimulang mapagod ang boses niya. Pwede ka nang huminto, sabi ko mula sa upuan. Hindi mo kailangang tapusin ngayong gabi. Hinaplos ni Tala ng isang daliri ang pilak na bituin sa pabalat. Opo, gusto ko lang po sana marinig niya ang katapusan. Nagbasa siya ng isa pang pahina, tapos sinara ang libro nang hindi inaabot ang huling kabanata. Ilang sandali kaming nakinig na tatlo sa ulan. Natatakot pa rin po ako minsan, sabi niya. Umalis ako sa upuan at umupo sa sahig sa tabi niya. Hindi mo kailangang maging okay para sa akin. Sumandal si Tala sa balikat ko. Nagpakawala ng mahabang hininga si Bantay at inihilig ang ulo niya sa mga binti nito. Gising siyang nanatili ng sapat para marinig ang katapusan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na kailangang magpanggap ni Tala o ako na ito ay isang masayang kwento bago pa man kami tuluyang naging masaya.